Ama naming banal na dakila at makapangyarihan sa lahat na sa amin ay may likha. Salamat po Panginoon sa pagkakataon muli na ipinagkaloob mo po sa amin na kami po ay nagsama-sama upang patuloy na mag-aral po ng iyong banal na salita. Napag-aral po namin mula noong unang araw hanggang kagabi ang mga ebidensya na nagpapatunay ng Biblia ay totoo at ikaw po ay buhay. Nawa po ngayong gabi sa aming session na pag-aaralan, nawa patuloy na buksan mo po ang puso ng bawat isa. Nawa ay bigyan mo po kami ng mapagpakumbabang puso sa harapan ng iyong banal na salita, na bawat salita po na pag-aaralan namin ay maunawaan ng bawat isa na nakikinig sa pamamagitan po ng tulong ng banal na Espiritu. Kami po ay mahina at wala po kaming kakayahan sa pamamagitan ng aming mga sariling pangunawa. Kaya kami po ay lubos na nagtitiwala na sa pamamagitan ng tulong mo at ng banal na Espiritu ay mauunawaan po ng bawat isa ang mga mensahe na nais mong ituro, lalo na po yung kalagayan namin sa iyong banal na harapan. Ilagay mo din po sa aking bibig ang iyong salita na maituro ko lamang ang naaayon sa iyong kalooban. Mula sa simula hanggang sa matapos ang session na ito, kami patuloy na umasa at nagtitiwala na ang Holy Spirit po ang kikilos sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na tagapagligtas. Amen. So, pagpatuloy po natin yung pag-aaral ng salita ng Diyos. So, balikan po natin yung pinag-aralan natin mula nung unang araw o nung ikalawang araw. Pinag-aralan po natin yung mga ebidensya na nagtunay na totoo po yung Biblia. So, naniniwala po ba kayo totoo ito? So, kahapon natapos yung mga ebidensya. Ano po, pinag-aralan natin yung tungkol sa halaman na ng Eden. So, pinakita natin yung mga ebidensya. Yung tungkol sa baha ng panahon ni Noe, Sodoma at Gomora, pinaulan ng Diyos ng apoy at asupre, Tore ng Babel, nag-iba-iba yung wika ng tao, yung Red Sea Crossing, at yung pagdurusa ng bansang Israel. So may kita natin dito na bawat kasalanan ay hindi pinapalampas ng Panginoon. Merong hatol lang Diyos doon sa mga kasalanan. At nakita natin na yan po ay hindi kathang-isip, hindi po yan alamat. Yan po ay tunay na nangyari. So ibig sabihin po nito, ang Biblia ay totoo. Sang-ayon po kayo dito o hindi? Po? Sang-ayon. Bakit tayo naniniwala na totoo ang Biblia? Anong dahilan? Po? Dahil saan? Okay. Dahil mayroong mga ebidensya. Kung walang ebidensya, walang dahilan para maniwala tayo dyan. Pero nakita natin na mayroong mga ebidensya. Pinag-aralan din natin yung tungkol po sa restoration ng Israel, tanda ng katapusan ng panahon, muling pagdating ng Panginoon, tungkol kay Antichrist at tungkol sa Armageddon. Yung suffering of Israel, nangyari o hindi? Nangyari. Yung restoration of Israel, nangyari o hindi? Nangyari. Yung mga tanda ng katapusan ng panahon, lindol, tagutom, mga sakit, gera, nangyayari o hindi? Nangyayari. Yung muling pagdating ng Panginoong Hesus, ibig sabihin, malapit na. Dahil nangyayari yung mga tanda. Ano po? Yung tungkol kay Antichrist, nakahanda na o hindi pa? Nakahanda na. No, pag nag-rapture, automatic po, uupo si Antichrist. Yung Armageddon, yung huling digmaan, nakahanda na o hindi pa? Nakahanda na. Nagpapakita lang po ito na yung mga nakasalat sa Biblia ay totoo. At bukod doon, ibig sabihin yan, dahil nangyayari, ibig sabihin po yung Biblia ay salita ng Diyos at ang Diyos po ay buhay. Ano po? Mayroong Diyos. Mayroong Diyos. Inihayag niya yung kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya bago tayo magpatuloy sa session natin ngayon, mahalaga po na naniniwala ka na totoo ito. Dapat sigurado ka, nagtitiwala ka na ito talaga, walang duda, ay salita ng Diyos. Ano po? Kaya ipinakita natin yung iba't iba mga ebidensya mula nung unang araw hanggang kagabi na ito talaga ay totoo. Naniniwala po ba kayo? Okay. Ngayon, kung naniniwala ka na totoo ang Biblia, mahalaga yung attitude natin sa harapan ng salita ng Diyos. Sabi sa Hebrews chapter 3, verse 15, babasahin ko po. Gaya ng sinasabi ngayon,
Kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa paghihimagsik. Naniniwala tayo totoo yung Biblia. Ngayon, maririnig ninyo yung salita ng Diyos na sinasabi tungkol sa ating sarili. Pag-uusapan natin ngayon, sino tayo sa harap ng Diyos? Ano yung kalagayan ng ating espiritu? Ngayon, pag narinig niyo yung Biblia, kailangan pong tanggapin niyo yun bilang salita ng Diyos. Kaya pag narinig niyo yung kanyang tinig, anong sabi po? Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Huwag kumontra ng kumontra kung nakasulat naman po sa Biblia. Dahil nagsasalita ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng Biblia. Kasi marami nagsasabi, naniniwala ako sa Biblia. Pero pag nasasaktan na siya, tinatamaan yung mga kasalanan na ginagawa niya sa buhay niya, ayaw niya nang maniwala sa Biblia. Kung naniniwala ka po ng Biblia ay totoo, masaktan ka man o hindi, basta kung ano sinasabi niyan, kailangan tanggapin mo yun kahit masakit. Kung masakit, kung binanggit yung mga kasalanan mo at mali, ibig sabihin gusto ng Diyos, itama yung mga maling natutunan mo. Tama po ba? Minsan may mga tao na pag sinabihan mo sa mali, ayaw nilang makinig, ayaw nilang pagsabihan sila. Pero tandaan niyo po, ito po ay salita ng Diyos. No, minsan, pinipilit ng tao yung kanyang sariling pag-iisip. At dahil doon, yun yung humahadlang sa tao para maligtas siya. Naintindihan niyo po? Tingnan niyo po ang sinasabi ng Biblia, Isaiah chapter 55 verse 8. Sabi dito, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, ni ang inyong mga pamamaraan ay aking mga pamamaraan, sabi ng Panginoon. Yung pag-iisip ng Diyos at pag-iisip natin magkaiba. Sabi, yung pamamaraan ng Diyos at pamamaraan natin magkaiba. Sabi, ang aking pag-iisip, hindi nyo pag-iisip, magkaiba. So, ang tanong ko sa inyo, kaninong pag-iisip yung perpekto, sa Diyos o sa tao? Sa Diyos. Kaninong pamamaraan yung perpekto, sa Diyos o sa tao? Sa Diyos. Ngayon, kung sa Diyos, dapat magtiwala tayo sa salita ng Diyos. Tama po ba? Kasi mas mataas yung pag-iisip ng Diyos kaysa sa atin. Tingnan niyo po sa sumunod na verse. Sapagkat kung paanong ang langit ay higit na mataas kaysa lupa, gayon, ang aking mga pamamaraan ay higit na mataas kaysa inyong mga pamamaraan. No? Yung paraan ng Diyos. Meron tayong sariling paraan, pero hindi po mahalaga yun. Ang mahalaga, yung sinasabi ng Biblia. Halimbawa, pupunta ako ng Amerika. Meron silang requirements. Ayaw kong sumunod. Gusto ko yung sarili kong requirements. Pwede ba yun? Hindi ako masusunod. Tama po ba? Yung bansang pupuntahan ko, susunod dapat ako sa kanila ako pupunta. Tama po ba? Ganon din. Gusto nating pumunta sa langit. Gusto niyo po ba? Po? Kala ko ayaw nyo. So kung gusto mong pumasok sa langit, may paraan ang Diyos na itinuturo, nakalagay dito. Ngayon, para makamit mo yon, para malaman mo yung daan, yung paraan, ay kailangan mo po itong tingnan. Ano yung sinasabi niyang paraan? And then pag nalaman natin yung paraan, ay naku, yun pala yung paraan ng Diyos. Naku, yun yung tanggapin ko. Yun yung paniwalaan ko. Yun yung sundin kong paraan. Hindi yung sarili kong paraan. Kasi sabi ng Biblia, ang aking mga pamamaraan ay higit na mataas kaysa inyong mga pamamaraan at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Tama po? So kaya hinihiling ko po sa oras na ito, alisin muna natin yung ating mga sariling pamamaraan. Maring meron kayong mga natutunan, saan man kayong nakaanib na church, isang tabi muna natin, tingnan natin yung Biblia. Kasi hindi natin pag-uusapan anong relihiyon natin, hindi yon. Pag-uusapan natin, no, paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. 1, 2, naririnig niyo po? Okay. So pag-uusapan natin ngayon, napakahalaga, ano po? Kung sino ako sa harapan ng Diyos. Ako. Pag sinabing ako, hindi yung katabi mo, sarili mo. Sa oras na ito, mag-focus muna kayo sa inyong sarili. Kasi ang kaligtasan po, individual yan. Kanya-kanya tayo. Ano po? So, susuriin natin, ayon sa Biblia, ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa akin? Sino ako? Paano natin malalaman? Sa pamamagitan ng Biblia. Siya yung magsasabi sa atin,
ano ang kalagayan natin. Para ngayon po ay check up ng ating espiritu. Kung titingnan nyo dito, yung oras na para suriin natin yung kalagayan ng ating espiritu. No, yung doktor, yung Holy Spirit, yung gagamitin nating pang-check up yung Biblia. Yung pasyente, lahat na nandito. Isipin ninyo, lahat tayo pasyente, hindi ng katawan, kundi ng espiritu. Naintindihan niyo po? Naka-experience na kayo na magpa-check up sa doktor? Tama, di ba? Nagpapa-check up. Kung dito na nyo dito sa number 1, kapag may naramdaman ka nakakaiba sa iyong katawan, pumupunta ka sa doktor. Tama po? Pag may sumasakit sa iyo, doon mo may isip na kung makapagpa-check up nga. And then, pag pumunta ka po sa doktor, reresetahan ka, no, pag check up ka, malalaman yung sakit. Kunyari, sinabi ng doktor, iho, may cancer ka. Bibigyan ka niya ng reseta. Pwedeng bigyan ka ng gamot o kaya operahan ka. Ngayon, pag sumunod ka sa doktor dun sa reseta niya, ininom mo yung gamot o kaya nagpa-opera ka, maring mabuhay ka. Humaba yung buhay mo dahil sumunod ka dun sa sinabi ng doktor. Pero kung babaliwalain mo yung sinabi sa'yo, maring mapahama ka, lumala yung sakit mo. Tama po ba? Pag nagpapa-check up ang pasyente, mahalaga na maging tapat siya sa sarili niya. Kung ano yung masakit, pag tinanong siya, kailangan sabihin niya kung saan yung masakit. Sa probinsya po, may bata, umakyat sa nyog. Ang problema, nalaglag siya dun. Ito pong likod niya, nagka-problema yung buto sa likod. Hindi niya sinasabi sa magulang kasi nga alam niya, mapapagalitan siya. Sinekreto niya po yung nangyari sa kanya. Ano masakit sa'yo? Bakit ka parang iika-ika? Wala po. Sinekreto niya. Ang nangyari po, lumaking kuba yung bata. Naging kuba. Bakit? Hindi niya sinabi ano yung masakit sa kanya. Na sana natulungan siya. Nung akala niya, pagagalitan siya. Akala niya ganun. Pero hindi. Yung magulang nagtatanong para malaman. Kasi nag-aalala ang magulang, kung may sakit, tutulungan kang gumaling. Tama po ba? Spiritually, ganito din. May tamang asal. Halimbawa, pag-aaralan natin yung sinasabi ng Biblia tungkol sa ating sarili. Yan, pag sinabi ng Biblia, no, kailangan tanggapin natin yun bilang salita ng Diyos. Kailangan maging tapat tayo. Hindi ako nandito para ipahiya kayo. Hindi ako nandito para laitin kayo. Hindi rin ako nandito para hamakin kayo. Nandito tayo, isang dahilan, para malaman natin yung paraan, paano tayo maliligtas. Pero para malaman yun, kailangan yung maging tapat sa harapan ng salita ng Diyos. Naintindihan niyo po? So tatanungin ko kayo bago tayo magpatuloy, nakakagawa ka ba ng kasalanan o hindi? Okay po. Nakakagawa, di po ba? Sinisikap natin gumawa ng mabuti, pero nakakagawa tayo ng kasalanan. Kaya tatanungin natin yung Biblia, bakit ako nakakagawa ng kasalanan? No? At sinasabi ng Biblia, tayo ay makasalanan. Kaya, bakit ako naging makasalanan? Bakit ako nakakagawa ng kasalanan? Nakakagawa ng kasalanan o hindi? Dito, nakakagawa po? Sinong hindi nagkakasala sa inyo? No? So, alam natin nakakagawa. So, sasagutin natin. Tingnan natin sa Biblia. Ano yung sinasabi ng Biblia sa akin? Bakit ako nakakagawa ng kasalanan? Bakit ako naging makasalanan? Balikan natin dito sa Roma, chapter 5, verse 12. Sabi dito, kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Sa pamamagitan ng isang tao, siya yung dahilan. Dahil dito, pumasok yung kasalanan sa sanlibutan. At sabi dito, at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan. Kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan, sapagkat lahat ay nagkasala. Sa pamamagitan ng isang tao, dahil sa kanya, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Yung isang taong yan, kung maaalala nyo, ng ikalawang araw, pinag-aralan natin, yung isang taong yan, tumutukoy po yan kay Adan. Siya yung unang tao. Ano po? Dahil kay Adan, sumuway siya sa Diyos, kinain niya yung bunga na ipinagbabawal ng Diyos, no? Kinain niya yung nagkasala. Nagkaroon siyang anak, ipinanganak, makasalanan. Lahat tayo galing kay Adan, ipinanganak tayong makasalanan. Sabi ng Biblia, kung paanong sa pamamagitan ng isang tao,
pumasok ang kasalanan, saan daw? Sanlibutan. Pag sinabing sanlibutan, ang ibig sabihin niyan, lahat ng tao. Kaya ang tanong, kasama po ba kayo sa sanlibutan? Taga sanlibutan po ba kayo? Opo. Kasi taga rito tayo sa sanlibutan, kasama po tayo dyan. Naintindihan niyo po? Sa pamamagitan ng isang tao, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Sa ayaw at sa gusto natin. No? Minsan tinatanong ng mga tao, may kasalanan ka o wala? Wala naman po, nasa bahay lang po ako. Hindi po ako gumagawa ng mga mortal na kasalanan. Kahit nasa bahay ka lang, no, hindi tayo naging makasalanan dahil madami tayong nagagawang kasalanan. Naging makasalanan tayo dahil, iyan ang sinasabi ng Biblia, sa pamagitan ng isang tao. Dahil kay Adan, ipinanganak tayong makasalanan. Kaya kung titignan nyo dito sa picture, mas maiintindihan natin. Nilikha ng Diyos si Adan, buhay ang kanyang espiritu. Ibig sabihin, maayos ang relasyon niya sa Diyos. Pero nung kinain niya yung bunga na ipinagbabawal ng Diyos, ano yung nangyari sa kanyang espiritu? Po? Namatay. Di ba ang sabi doon, ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Nagugulat kayo? Pampagising lang po iyan. No, kasi si Satan, busy ngayon. Alam niyo yung session na ito tsaka bukas, aali-aligid yan, papaypayan kayo para antukin kayo. Kaya dapat gising kayo. Bakit? Check up. Meron ba nagpapa-check up? Tulog. Di ba? Pag nagpapa-check up ka, medyo kinakabayan. Teka lang, ano ba? Baka may sakit ako. Anong sakit to? Naku po. Kailangan alerto kayo sa check up. Mamaya, malalaman nyo ano yung sakit ng inyong espiritu. Ano ba? So, si Adan, kinain niya yung bunga na ipinagbabawal ng Diyos, namatay ang kanyang espiritu. Ibig sabihin, naging makasalanan. Nagkaroon siya ng anak, ipinanganak, makasalanan. Dumami ng dumami ang tao, hanggang makarating sa atin, lahat tayo ipinanganak na makasalanan. Parang apelyido natin, nakuha natin yung apelyido natin sa tatay natin. Nakuha ng tatay natin sa lolo. Nakuha ng lolo sa tatay ng lolo mo. Sa ayaw at sa gusto mo, yung apelyidong ginagamit mo ngayon, ay nakuha mo sa magulang mo, sa tatay mo. Ano po? Ganon din dito. Yung kasalanan natin, no? Dahil kay Adan, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. No, sabi ng Diyos, tiyak na mamamatay ka. Ano yung namatay? Yung kanilang kaluluwa. No, sa Ezekiel 18 verse 4. Sabi dito, lahat ng buhay ay akin. Ang buhay ng ama at ng anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Anong ibig sabihin nung namatay ang kanilang kaluluwa? No? Anong ibig sabihin nung namatay? Kasi sabi ng Diyos, mamamatay pag kinain. No? Sa Bible, maintindihan natin ang Diyos ay banal. No? Walang kasalanan sa God. Nilikha ng Diyos ang tao, wala din pong kasalanan. No? Nung nilikha ng Diyos ang tao, inilagay sila dun sa halaman ng Eden, yan, maayos ang relasyon, walang kasalanan. Diba? Ang problema, no, matatawag natin yung kalagayan niyan, buhay ang kanilang espiritu. No? Maayos ang relasyon sa Diyos kasi wala namang kasalanan. Ang problema, yung tao, nagkasala. Sumuway sa Diyos. Meron tayong kalayaan, pwedeng sumunod at hindi. Pero ginamit nila yung kalayaan sa pagsunod dun sa ahas kay Satan. Dahil diyan, nagkasala ang tao. No? Dahil sa kasalanan. Ngayon, ang Diyos ay banal, yung tao nagkasala, may kasalanan na, hindi pwedeng magsama. Nahiwalay ngayon yung tao sa Diyos. Yan yung kalagayan natin. Bakit? Dahil sa kasalanan. Ano po? Namatay ang espiritu ng tao. Ibig sabihin, ng namatay, spiritually dead, ibig sabihin yan, hiwalay sa Diyos. Yan yung kalagayan natin. Naintindihan niyo po? Diyan nagsimula yung mga kahirapan, sakit, impyerno, pagdurusa, dahil sa kasalanan. Meron kayong kasalanan o wala? Nakakagawa kayo ng kasalanan o hindi? Yes po. Bakit? Kasi galing tayo kay Adan. Ngayon, gusto nating pumunta sa langit. Lahat ng tao, pag tinanong mo, saan mo gusto? Sa langit. Ang problema, sa pagitan ng Diyos at ng tao, may harang na kasalanan. No? Yan yung issue. Para makapasok sa langit, kailangan malutas yung problema sa kasalanan. Pero dapat maintindihan muna natin, no? Bakit ako naging makasalanan?
Kasi galing ako kay Adan, sa ayaw at sa gusto mo. Kaya nga, tingnan niyo po sa Awit chapter 51 verse 5. Sabi dito, narito, ako'y ipinanganak sa kasamaan at ipinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan. Ipinanganak sa kasamaan. Nasa bata ka pa lang, no? Nasa sinapupunan ka pangalang ng nanay mo, makasalanan ka na. Meron ka ng likas na pagkamakasalanan mula kay Adan. Kaya nga, murang edad, pansinin natin yung bata, kahit walang nagtuturo sa batang magalit, kusang lumalabas yung galit sa bata. Bakit? Di ba kasalanan yun? Di ba masamang magalit? Pero bakit may ganun sa murang edad, kahit walang nagtuturo? Kasi meron tayong likas na pagkamakasalanan. No? So, panoorin natin ito tungkol sa bata, no? Na nagagalit ka. If 2-year-olds were 2 meters tall, weighed 100 kilos, and had access to weapons, their aggressive behavior could cause serious harm and even death. Today, scientists are looking for the earliest signs of violent behavior. Give me the gun. I want to see it. Because aggression and anger go hand in hand, they began by studying the first signs of anger in newborns. Dr. Michael Lewis devised an ingenious methodology to study the development of angry reactions during the first few months after birth. In studying emotion in very young children, we see 5 or 6 early emotional expressions. Anger is one, fear is another, disgust is a third, sadness is a fourth, interest is a fifth, and happiness is a sixth. It shows on the face and in the body and even some physiology. So you can have these emotional states, including anger, from birth on. Tanggalin ko itong charger. Okay? So nakita niyo yung bata? Sa murang edad, lumalabas na po yung galit sa kanya. Nasabi nga, sa kapag kapanganak pa lang. Kahit 2 months po yung baby, pag hindi pinadede ng nanay, nagagalit yan, nagwawala yan. Ano po? Lumalakas yung boses, umiiyak, para maipakita yung galit. Hindi niya pa, meron mong baby, kaya nang manapak. So hindi pa, pero makikita niyo yung kamay niya, gumaganon, tapos lumalakas yung boses niya. Sa murang edad. Ano po? Meron tayong likas na pagkamakasalanan. Saan galing? Kay Adan. Namana natin. Naintindihan niyo po? Sabi sa Awit chapter 58 verse 3, sabi, ang masama ay naliligaw mula sa bahay bata. Silang nagsasalita ng mga kasinungalingan ay naliligaw mula sa pagkapanganak. Pansinin niyo po yung kulay pula, kinulayan ko po. Kasinungalingan ay naliligaw mula sa pagkapanganak. Kahit po yung, sa atin sa Pilipinas, sinasabi ng mga matatanda, ang bata, hindi nagsisinungaling yan. Lagi nagsasabi ng totoo. Pero yun po ay mali. No? Pinag-aralan din po ng mga psychologists yung bata, sa murang edad nila, kahit walang nagtuturong magsinungaling, kusang lumalabas yung pagsisinungaling. No? Tingnan natin din dito, isa pa. But no sooner are children taught the rules than they discover a way to get around them. Lying starts surprisingly early, but until recently it's been considered well-nigh impossible to study. Child psychologist Michael Lewis has created an ingenious test to reveal more about lying. He and the mother of the child he's studying hide behind a one-way mirror. Okay, and I have a toy under here. I'm going to uncover it, but I don't want you to look at it. I want you to keep looking straight ahead, okay? Don't turn around. Don't peek. I'm going to uncover it.
And I'm going to turn it on, but don't look. And what I'm going to do, I have to get something. I left something out in the hall. I have to go get something, so I'll be back in a minute. But I don't want you to look at the toy while I'm gone, okay? Just keep looking straight ahead. When I come back, we can play with the toy, but don't look at it till I come back, okay? Here we go. Don't peek. So, what do you think he's going to do? I think he'll lie. You think I he's think going he'll look. He'll look? Yes. And then lie? Yes. Okay. Let's look and see. Well, he's holding out. He's holding out. His eyes are starting to... he's going to peek. And when they peek, almost all of them lie. Jared, did you peek? No? Good boy. You want to turn around and play with it now? All right, go ahead. You can turn around and play with it. Well, you were right. They peek, and then they lie about peeking. And they lie because they don't want to get into trouble. And if you think about it, it makes sense. It's not only that they didn't do something right, but they may get punished for it. And so it turns out that the smartest kids are not the ones who tell the truth, but in fact the ones who lie about it. Okay, don't peek. And it's true. At this age, the higher your IQ, the more likely you are to lie. To lie deliberately, these children have to be aware that the experimenter doesn't know whether or not they peeked. Did you peek at it behind you? No. No? Okay. No? This awareness that other people can have different beliefs and thoughts from your own is not just useful for the occasional fib. It's a crucial stage. So nakita niyo po, no? Sa murang edad. Kayo po, sa sarili ninyo, hindi pa ba kayo nagsinungaling kahit isang beses sa buong buhay ninyo? Nagsinungaling na o hindi pa? Opo. Ibig sabihin, meron tayong kasalanan o wala? Opo, maraming beses. Minsan tinatanong ka, kumain ka na ba? Nahiya ka, sabi mo, busog ako. Kumain na ako. Doon pa lang, nagsisinungaling ka na. Hindi mo napapansin sa loob ng isang araw, maraming beses ka nang nagsisinungaling. Yan po ang sinasabi ng Biblia tungkol sa atin. Tayo po ay mga makasalanan. Galing tayo kay Adan. Naintindihan niyo po? Pero minsan sinasabi, hindi ako makasalanan. Jeremiah 17 verse 10, makikita nyo, yung Panginoon, nakikita niya yung puso natin. Sa tao, pwede tayo magsinungaling na, hindi, okay ako, mabait ako, okay lang ako. Pero yung Diyos, sabi dito sa Jeremiah 17 verse 10, akong Panginoon ang sumisiyasat ng pag-iisip at sumusubok ng puso, upang ibigay sa lahat ang ayon sa kanilang mga lakad, ayon sa bunga ng kanyang mga gawa. Tingnan niyo po yung kulay pula na verse. Yung Panginoon daw po, sumisiyasat ng pag-iisip, sumusubok ng puso. Hindi natin siya pwedeng lokohin. Nakikita niya yung puso. Kahit magpanggap tayo na mukha tayong mabuti, mukha tayong banal, sa harap ng Diyos, wala tayong maitatago sa Kanya kasi nakikita niya yung puso natin. Pwedeng sabihin mo sa kapwa, hindi, wala akong kasalanan, mabait ako. Pero pag Diyos tumingin sa ating puso, makikita niya, napakadumi ng puso natin. Kaya nga tanungin natin yung Biblia. Biblia, gaano kasama ang aking puso? No? Hindi natin tatanungin yung kapwa. Kasi hindi naman niya alam yung puso natin. Tama po ba? Pero yung Diyos, alam niya kung ano nasa puso. Sa pamamagitan ng Biblia, malalaman natin anong meron sa ating puso. Kung hindi mo alam, malalaman mo ngayon anong meron sa iyong puso. Maaaring tingin mo, hindi, mabait ako. Hindi ako gumagawa ng mga mortal na kasalanan. Tingnan natin ang Biblia. Ano po? And then, kung ano yung sinasabi niya, yun ang tanggapin natin kasi ito ay salita ng Diyos. Sa Biblia, sabi sa Kawikaan, chapter 26, verse 25 and 26, sabi, kapag magiliw siyang magsalita, huwag mo siyang paniwalaan, sapagkat sa kanyang puso ay may 7 karumal-dumal. Bagaman ang kanyang pagkamuhi ay matakpan ng kadayaan, ang kanyang kasamaan ay malalantad sa harap ng kapulungan. Tingnan niyo po yung puso, sabi ng Biblia. Sa kanyang puso ay may 7 karumal-dumal. Alam niyo yung salitang karumal-dumal, di ba? Ginagamit yan sa mga krimen. No? Naririnig niyo yan? Karumal-dumal pag may mga krimeng nangyari? Sa TV may palabas na gano'n, yung karumal-dumal na pagpatay. Ano ba? Naliligo sa kanyang sariling dugo.
Alam niyo yung palabas na yon? Nakalimutan ko anong title niya, basta may ganun. Pero pag yun ang palabas, natatakot na yung mga bata. Hala, papatay na ng TV. Nakakatakot. Kasi bigla magsasalita, ang karumal-dumal. Pag nabanggit yung karumal-dumal na yon, yun yung maiisip mo na kasalanan na napakatindi. Na parang hindi magagawa ng tao, pero nagawa niya. Pagpatay, pinugutan ng ulo, chinap-chap. Narinig mo yung salitang karumal-dumal doon sa ganong uri ng krimen. Tama po ba? Ngayon sinasabi ng Biblia, sapagkat sa kanyang puso, may 7 karumal-dumal. Titingnan natin ano po. May isang mangguguhit ng larawan, inihalin tulad niya yung 7 karumal-dumal sa mga animals. No? Ngayon, i-check natin. Meron ba nito sa puso ko? Huwag yung katabi nyo, ha? Baka isipin nyo, kunyari, ito, isang uri ng animals, yung ugali ng animals, kaya peacock, no? Diba, yung palaka, kambing, yung may mga katangian yung animals na yan, na pangit na katangian, na meron tayo. Titingnan natin kung meron ba niyan sa puso natin. Halimbawa, yung peacock, no? Anong sumisimbolo sa peacock? Pagmamataas, kayabangan, no? Kunyari, may kasama kang ganun. Sa isip mo, ay may pagkapikak tong katabi ko, siya yun. Mali yun. Hindi po ganun. Ang tingnan mo, yung sarili mo. Huwag yung katabi mo. Kasi kung katabi mo lang ang napapansin mong kasalanan, ibig sabihin, mabait ka. Hindi mo makikita yung sarili mo. Kaya parang, imagine niyo yung Biblia parang salamin. Ano po? Haharap tayo ngayon sa Biblia, tinitingnan natin yung itsura natin. Na-imagine niyo po? Di ba pag umarap ka sa salamin, makikita mo yung dumi sa mukha mo. Imagine niyo, nakaharap tayo ngayon dito sa salita ng Diyos parang salamin. Kaya mamaya malalaman nyo ano yung kalagayan natin sa harap ng Diyos. Ito yung puso ang pinag-uusapan natin, meron daw pong 7 karumal-dumal. Halimbawa, palalo at mapagmataas. Kasi yung peacock, ibinubukan niya yung kanyang pakpak kapag marami nakatingin sa kanya. No? Wala bang ganyan sa inyo? Wala bang kahit ba isang beses sa buong buhay nyo, hindi kayo nagmalaki sa ibang tao? Kunyari, bumili kayo ng sapatos, hindi nyo tinatanggal yung presyo. Gusto nyong ipagyabang sa iba na mahal yung gamit ninyo. Nagawa nyo na yan o hindi pa? Ha? Basta kung anong meron ka, no? Gusto mong ipagmalaki sa iba. No? Yan po ay ano? Yan ay kasalanan. Meron yan sa ating puso. No? Kahit hindi ka sumagot, no, kahit hindi po kayo sumagot, sa isip nyo na lang, meron ako nito. I-check nyo. Ano mo? Isa. I-check nyo. Meron ako nito o wala. Pag kayabangan. No? Pag mamataas. Gusto mo na higit ka sa iba. Ipinapakita mo na mas higit ka kaysa sa iba. Ano po? Sunod, ugaling kambing. Matigas ang ulo. Hindi ba natigas ang ulo ninyo? Halimbawa, sa magulang, pag inuutusan tayo, yung kambing ay laging kumukontra kapag hinuhuli siya. Pag hinila siya, gusto niya naman ibang direksyon. Minsan, ganyan tayo. No? Matigas ang ulo. Pero tingnan ninyo, sa Biblia yung sinasabi. Sa Roma chapter 2 verse 5, sabi, ngunit ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kapuutan at pagpapahayag ng matuwid na paghuhukom ng Diyos. So, paano natin malalamang matigas ang ulo natin? Minsan, sarili natin ang gustong masunod. Hindi tayo marunong sumunod. Ano po? And then isa pa na matigas ang ulo, kahit nakasulat na sa Biblia, ayaw mo pa rin paniwalaan. And then anong epekto nito sa atin? Sabi, nagtitipon ka ng puot para sa iyong sarili. Ano yung mas nagagalit ang Diyos? Was na ayaw mong paniwalaan yung kanyang salita, kahit paulit-ulit kang binibigyan ng pagkakataon, mas matinding puot yung mararanasan mo pagharap mo sa Diyos. Halimbawa, yung magulang. Kapag sinabihan ng batang isang beses, anak, huwag kang makulit, nagkulit pa rin. Anong reaksyon ng magulang? Lalakas yung boses o hindi? Pangalawa na, sinabihan pa lang, huwag kang makulit. Kumulit. Sasabihin ng nanay, anak, kasasabi ko lang, huwag kang makulit And nagkulit pa rin. Pangatlo na. Paano na si nanay? Anak! Sabi ko huwag kang makulit. Tama po ba? Nagkulit pa rin. Naku po, si nanay may dala ng pamalo. Sinabihan na kitang huwag kang makulit.
Ilang beses na ako nagsabi sa iyo, hindi ka pa rin nakinig. Isa lang, dapat nakinig na, di po ba? Pero hindi pa rin siya nakinig ng paulit-ulit. Nagtitipon siya ng puot dun sa nanay. Naintindihan niyo po? Ganon din dito. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon. Malaman mo yung sinasabi ng Biblia. Pero kailangan paniwalaan mo yung nakasulat. Tanggapin mo yung nakasulat dahil yan po yung sinasabi sa atin. Kagaya nito, katigasan ng ulo. Meron po niyan sa atin, sa ating puso. Naintindihan niyo po? Kaya nga sinabihan tayo ng Biblia, ito. Gaya ng sinasabi ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Kung ating puso hindi naman matigas, kailangan pa ba tayong pagsabihan yan? Kaya sinasabi sa atin yan, dahil may ganyan sa puso natin, may matigas na puso sa atin. Tama po ba? Napakahalaga. Meron tayong puso na mapaghimagsik. No? Ilan na? Sunod, ugaling baboy. Iniisa-isa natin yung 7. I-check nyo yung sarili ninyo sa harapan ng salita ng Diyos. Parang salamin. Ano po? Baboy sumisimbolo sa kasakiman. No? Yung baboy, kapag kumakain, wala siyang pakialam sa kanyang mga kasama kahit biik pa yan. Babanggain niya yan para makuha niya yung pagkain kahit inahin siyang baboy. Wala siyang pakialam sa biik. No? Greedy. No? Yung pagiging sakim, diyan nagsisimula yung napakaraming kasalanan. Dahil yung mundo napupuno ng kasakiman, no? Ang dami nangyayaring mga krimen. Sabi ng Biblia, at kapag ang pagnanasang iyon ay naipaglihi, ito ay nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan kapag malaki na, ay nagbubunga ng kamatayan. Alam niyo po, sa murang edad natin, nandyan na yung pagiging sakim. Minsan, binigyan ka ng pagkain, ayaw mong mamigay. No? Tingnan niyo dito sa picture yung bata. Ang hawak niya, pagkain. Sa paa niya, may pagkain. Kabilang kamay, may pagkain. May nakasubo pa rin na pagkain. Nakatingin pa rin siya sa pagkain. No? Yan. Nakita niyo yung bata? Ganyan ba kayo nung bata kayo? O mapagbigay kayo? Hindi po. Sa bata, normal po yan. May ganyan. Pag binigyan mo nga po yung bata, anong gusto niya? Hingi ka, minsan ayaw ka pa niyang bigyan. Bakit? Meron tayong matinding pagnanasa o kasakiman. Minsan gusto natin, sa atin lang ang pakinabang. No, minsan pag nanginginabang yung iba, ayaw mo, gusto mo, sa'yo mas maraming pakinabang. Naintindihan niyo mo? Yan ay pagiging sakim, meron yan sa ating puso, at yan po ay isang kasalanan sa harapan ng Diyos. I-check ninyo. Ako ba hindi naging sakim? Wala ba akong pinagdamutan? Lagi ba pag may humingi sa akin, binibigyan ko? Minsan po sa atin, meron tayong pagiging madamot. No, gusto natin minsan sa atin lang ang pakinabang, parang baboy, ugaling baboy. Ano po? Meron o wala? Meron po. No? Sunod, ugaling turtle. Ano po? Yan. So ito po ay sumisimbolo sa katamaran. Ano po? O mabagal kumilos. Alam naman natin yung pagong, mabagal talagang kumilos. Katamaran yan. Nasabi sa Kawikaan chapter 19 verse 15, ang katamaran ay nagbubulid sa tulog na mahimbing. Ang taong tamad, gutom daranasin. Tamad. Halimbawa, kanina, meron ba sa inyo na pagpunta dito, parang ang bigat-bigat ng katawan? Ano ba yan? Bible study na naman. May seminar na naman. Tungkol na naman sa Diyos. Pero pag tungkol sa swimming o galaan, di ba ang bilis natin? May swimming. Kailan? Ikaw pa nagtatanong. Kailan? Saan? No? Pero, pag sa gawain ng Diyos, ano minsan? Ang bigat ng pakiramdam. Naintindihan niyo po? Inaantok po kayo? O mag-stretching muna tayo? Okay po. Inaantok pa rin? Gusto niyo tumalon tayo? So, kailangan po na, kailangan gising kayo ngayong session dahil tungkol ito sa ating sarili. Tama po ba? Mula nung unang araw hanggang kahapon, mga ebidensya yon na totoo yung Biblia. Pero ngayon, tungkol may kinalaman na ito sa ating buhay, sa sarili natin. No? Kaya hinihiling ko po na huwag kayong aantukin, alerto lang kayo. Ano po? Halimbawa, pagong katamaran, no? Laging may dahilan. Pag inutusan tayo, lagi tayong may dahilan. Dapat natin gawin yung trabaho, mahilig tayong magpaliban. Meron kayo niyan o wala? Po?
Yung iba hindi sumasagot pero tumatawa. Ano ibig sabihin? Meron. Di ba ba? At yan ay kasalanan. Napapansin nyo? Sa sarili natin? No? Meron tayong mga ganyan. Leopardo o tigre, galit. Hindi, mabangis. So ang tanong ko sa inyo po, hindi ba kayo nagalit kahit isang beses sa buong buhay nyo? Kahapon, hindi kayo nagalit? Ilang beses kayo nagagalit? Marami. No? Halimbawa, sa asawa, kaibigan, anak, katrabaho, kaklase. Nagalit o hindi? Nagalit. No? Meron yan. Bata pa lang po, nagagalit na. Minsan nga kahit wala ka naman, hindi ka naman yung nasa posisyon para magalit, nagagalit. Halimbawa, meron po niyan, dun sa kapitbahay namin, nakikihigop lang siya ng signal ng wifi. Hindi naman siya nagbabayad. Nakikihigop siya. Nung pinatay yung wifi, galit na galit, ba't niyo ko pinatayan ng wifi? Parang siya yung nagbabayad, pero hindi naman siya nagbabayad. Nakikihigop lang siya. Sabi ko, iba na talaga ngayon. So, meron yan sa atin. Tama po ba? Napakahalaga. No? Sunod, ahas. Dalawa yung sanga yung kanyang dila, madaling hulaan yan. Ibig sabihin, dalawang salita yung lumalabas sa bibig. Kasama na dyan yung pagsisinungaling. Kanina, binanggit sa inyo, meron tayong pagsisinungaling. Inamin nyo kanina, tayo ay napakasinungaling. Sabi sa Isaiah chapter 59 verse 3, sapagkat ang inyong mga kamay ay nadugisan ng dugo, at ang inyong mga daliri ng kasamaan, tinan yung kulay dilaw. Ang inyong mga labi ay nagsasalita ng mga kasinungalingan, ang inyong dila nagsasalita ng kasamaan. Ano yun? Dalawang salita. Kunyari, kaharap nyo yung tao, kunyari ako kaharap nyo. Sabi nyo sa akin, Pastor, ang gwapo-gwapo mo. Pero pag talikod ko, sabi nyo, si Pastor, may pagkaganyan yan. Hindi nyo nagawa yan sa ibang tao. Di ba, pagkaharap mo yung isang tao, ang ganda na sinasabi. Pero minsan, pag tumalikod siya, iba na yung sinasabi mo. Dalawang salita lumalabas sa bibig. Di ba? Meron na wala? Meron. Ano? Ibig sabihin sa ating puso, yan po ay karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Naintindihan niyo po? Ipinapakita na tayo po ay makasalanan. Madumi yung ating puso. Ano po? Palaka. Yan. Yung palaka, maingay. Pag maulan, maingay. Dito masyado. Wala naman dito sa inyo. Kaya siguro hindi nyo maintindihan. Pero yung mga taga-probinsya po, pag maulan, napakaingay po ng palaka na yan. Noong nakaraan, galing po akong Samar, ang ingay-ingay ng mga palaka. So may simbolo po yan sa mga chismisan, yung marites. No? Sabi sa Kawikaan chapter 20 verse 19, tinan nyo maigi. Ang naghahatid ng chismis ay naghahayag ng mga lihim. Kaya't ang nagsasalita ng kahangalan, huwag mong kasamahin. Tanong, no? Na-experience nyo na ba? May narinig kang kwento tungkol sa ibang tao. Kapitbahay mo kunyari. Na chismis. Tapos dahil narinig mo, may nangyaring ganito kay kapitbahay mo, meron kang pakiramdam na excited ka, hindi ka mapakali, na gusto mo nang ikwento sa iba. Meron o wala? Nalaman mo, talaga? Ganyan? Sige, hindi ko sasabihin. Tapos may sinabihan ka. Sabi mo, secret lang natin to, wag mong sasabihin na tayo lang nakakaalam. Sinabi mo. Yung sinabihan mo naman, sabi niya sa'yo, sige, hindi ko sasabihin, sabihin mo na sa akin. Eh di kinuwento mo. Pag akwento mo sa kanya, siya naman, sabi niya rin sa iba, sikreto lang natin to, wag mong sasabihin ha. Hanggang sa kumalat na, akala mo sikreto pa, pero lahat kayo nakakaalam na. No? Meron yan sa atin. At yan po ay kasalanan. Minsan, gusto-gusto natin pag-usapan yung buhay ng ibang tao. No? Minsan excited tayong pag-usapan pag may mga nangyayari kakaiba sa ibang tao. Yan po ay kasalanan sa harapan ng Diyos. No? Kaya nga, yung puso ang pag-usapan natin, yung ating puso. Ano ang kalagayan ng ating puso? Ano yung sitwasyon ng ating puso ayon sa Biblia? Basahin natin yung Jeremiah chapter 17 verse 9 nang sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Sinong makakaunawa nito? Ang puso daw po ay mandaraya. Tingnan niyo po. At lubhang napakasama. Lubha. Malala. Pero pag tingnan natin yung kapwa, wala namang problema. Okay naman. Pero yan po ay salita ng Diyos. Ibig sabihin, nagsasalita ang Diyos sa atin
tungkol sa kalagayan ng ating puso. Parang doktor. Ikaw, hindi mo pag sinabi ng doktor may cancer ka, hindi mo naman nakikita yun eh. Pero yung doktor, may mga aparato sila na ginamit para makita yung cancer mo. Tama po ba? Ganon din sa isip natin. Sinasabi ng Biblia, ang puso ay mandaraya, lubhang napakasama. Pag tayo naman, pag tingnan natin yung kapwa, mukha namang okay. Pag tingnan natin yung sarili, wala namang problema. Pero yung Diyos ang nagsasalita sa atin. No? Sinasabi ng Panginoon, ang puso ay mandaraya, lubhang napakasama. Bakit niya nasabi yung salitang yan para sa atin? Kasi nakatingin siya sa ating puso. No? Sinasabi sa unang Samuel, chapter 16, verse 7, sa huling bahagi, kinulayan ko po ng kulay pula. Sabi dito, ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. No? Sa panlabas, kaya pag sa panlabas na anyo ka nakatingin, madadaya ka. Tayong tao, magsuot lang tayo na maganda, mukhang malinis, ang iisipin ng tao, banal yan. No? Pero yung Diyos, kahit anong suot mo, hindi mo maitatago yung dumi ng puso kasi yung Diyos nakatingin sa puso. Kaya sinabi niya, yung ating puso, karumal-dumal. No? Yung ating puso at isip, napakaraming mga kasalanan. Tingnan niyo sa screen yung mga dumi na meron sa atin, inggit, pagmamataas, pagsuway, galit. No po? Pero kahit meron niya sa ating puso, pinagtatakpan natin sa pamamagitan ng ating mga posisyon, no? Pinagtatakpan natin sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Pero naalis ba yung dumi sa puso natin? Hindi po yan naalis. Nandyan pa rin yan sa ating puso. Pag gumawa ka ng mabuti, nagmumuha kang mabuti para natatakpan. Pero nandyan pa rin siya sa puso natin. At ang pinakamatindi, ginagamit natin yung relihiyon, pananalangin, no? Pero yung Diyos, nakikita niya pa rin yung ating puso kasi nakatingin siya sa ating puso. Hindi natin madadaya ang ating Panginoong Diyos. No? Alam ng Diyos, mas kilala tayo ng Diyos higit kaysa sa ating sarili. Yan ang sinasabi ng Biblia tungkol sa atin. Madumi yung ating puso, karumal-dumal ang ating puso. Kaya nga sabi sa Job, sinong makakuha ng malinis na bagay mula sa marumi? Madumi yung ating puso, kaya lumalabas din dyan yung madumi. No? Walang sino man. Madumi yung nasa puso, lumalabas madumi. Minsan tinatanong ko po yung mga tao, makasalanan ka ba o hindi sa palagay mo? May kasalanan ka ba o wala? Sabi niya, sa palagay mo, sigurado ka na ba sa kaligtasan mo? Paano kung kunin ka ng Diyos ngayon, saan ka kaya pupunta? Pastor, siguro po sa langit. Bakit? Kasi kaunti lang naman po yung kasalanan ko. Hindi naman po ako pumapatay ng tao. Hindi naman po ako nagdanakaw. Kaya sa palagay ko po, kahit papano, mabuti ako. Sa langit ako pupunta. Kasi sa isip niya, kaunti lang yung nagagawa niyang kasalanan sa isip niya. Pero, halimbawa, kagaya nito, ito po ay lason. Itong bote na ito, lason. Itong tatlong baso ng malilinis na tubig. Inuming tubig. Yung baso A, pinatakan ko ng isang patak na lason. Kapag ganyan po, may patak na isang patak na lason, maiinom nyo? Kaya? Kapag ininom mo yan, anong mangyayari sa'yo? Anong epekto niyan? Po? Patay. Bakit? Lason yan eh. Naintindihan niyo po? Kahit isang patak lang siya, pag ininom mo yan, magiging lason na rin to. Tama po. Yung malinis na tubig, sa isang patak na lason, magiging lason na rin yan. Pag ininom mo, sigurado po, bubula bibig mo yan. Ngayon, yung pangalawa, pinatakan ko ng 3 patak na lason. Mas lalo, syempre, na hindi mo iinumin. Kasi isipin mo na ko po, mas marami. Sa una siguro, bumula yung bibig mo ng 5 minutes, patay ka. Etong pangatlo, naku po, baka 2 minutes lang, patay ka na. Etong pangalawa, 2 minutes pa lang, patay ka na. Yung pangatlo, mas maraming patak na lason. Pag-inom mo, naku po, ilang segundo lang, siguro, patay ka na. Iba-iba yung lason, tama? Etong baso A, isang patak lang. Pero anong tawag na sa kanya? Lason na rin yan. Yung B, 3 patak, lason na rin yan. Yung C, na baso, maraming patak, lason pa rin. Iba-iba yung dami ng lason. Pero pare-parehas lang ang tawag mo sa kanya. Anong tawag? Lason. Naintindihan niyo po?
Kaya pag tinanong ka, ano yung maiinom mo? No? Siyempre, wala kang maiinom dyan. Bakit? Pare-pare siya lason eh. Kahit isang patak, lason yan. Anong ibig sabihin? Yung lason, parang kasalanan. No? Kasalanan. Yung baso A, parang tao. Kung sa tao, kaunti lang ang nagagawang kasalanan. Mga relihiyosong tao, no? Mga nagtuturo, gaya ng mga pari, wala silang bisyo. 'Di ba? Umiiwas sila sa kasalanan. Parang kung isipin natin, kaunti lang yung nagagawang kasalanan. Yung B, hindi naman siya kakaunti, katamtaman lang. Siguro mga tumutulong yan sa kapwa, pero hindi naman siya sobrang para simba. Hindi na siya mamamatay tao. Normal lang, tumutulong sa kapwa. Ano po? Wala siyang bisyo, medyo mabait din. Ano po? Yung C, sumisimbolo sa mga magnanakaw, rapist, addict. Marami sila. Isipin natin, parang mas marami ito nagagawang kasalanan. No? Pero kung titignan natin, kung kayo tinanong ko kasi na, alisin natin yung tao, lason lang, ayaw niyong inumin. Kasi iniisip nyo, naku, lahat na yan lason, kahit iba-iba yung dami, pare-pare siyang lason. Ngayon, ang tanong, kung sa tao, yung baso, tao, yung bawat patak ng lason, kasalanang nagagawa natin. Kung titingnan ng Diyos yung ating puso, sino ang malinis sa Diyos? Sino ang tatanggapin ng Diyos sa palagay ninyo? Eto bang kaunti lang ang nagagawang kasalanan? Okay ba siya sa Diyos? Anong tawag sa kanya kung kasalanan yung lason? Siya po ay ano? Makasalanan. Etong katamtama lang ang nagagawang kasalanan, siya rin ay isang makasalanan. Yung mga gangster, anong tawag sa kanila? Makasalanan. Hindi pinag-uusapan yung dami ng kasalanan. Ang issue, lahat sila ay ano? Makasalanan. Naintindihan niyo po? Pero tayong tao, kinukumpara natin yung ating sarili sa iba. Iniisip natin, mas mabuti ako kumpara sa kanya. Mas mabait ako kumpara sa kanya. Kaya siguro sa langit ako pupunta. Mali po yun. No? Lahat tayo, wag nating ikumpara yung ating sarili sa ibang tao. Tingnan natin yung ating sarili sa harapan ng Diyos, ng salita ng Diyos. No? Kung haharap tayo sa Diyos, ang Diyos ay banal, tayo ay makasalanan. Kahit isa lang kasalanan sa mata ng Diyos, makasalanan po tayo. Naintindihan niyo po? Bakit? No, sabi sa Roma chapter 3 verse 10, gaya na nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Bakit? Lahat tayo ay makasalanan. Bakit tayo naging makasalanan? Dahil galing tayo kay Adan. Naintindihan niyo po? Kaya nga sa Biblia, sinabi sa atin, tingnan ninyo, Job chapter 25 verse 4 and 5. Paano ngang magiging ganap ang tao sa harapan ng Diyos? O paanong magiging malinis ang pinanganak ng isang babae? Tingnan mo, maging ang buwan ay hindi maningning at hindi dali sa mga bituin sa kanyang paningin. Tinan niyo daw po. Gaano daw yung paano ngang magiging ganap ang tao sa harap ng Diyos? Paano tayo magiging ganap? In example, yung buwan. Inihalin tulad sa atin yung buwan. Sabi, tingnan mo, maging ang buwan ay hindi maningning. Yung buwan ba hindi maningning? Di ba pag tumingin kayo sa buwan, wow, ang liwanag, maningning. Tama ba? Pero ang sabi ng Biblia, yung buwan daw ay hindi maningning. Pero sa isip nating tao, iniisip natin yung buwan, napakaganda, napakaliwanag. Pero yung sabi ng Diyos, hindi yan maliwanag, hindi yan maningning. Pero pag tiniyan mo, maliwanag naman eh. Pero pag lumalapit ka sa buwan, nang palapit ka ng palapit, makikita mo yung itsura niya, napakapangit. Pag malayo, wow, maliwanag. Pag malapit, kadiri, ang dami niyang butas-butas. Naintindihan niyo po? Ganyan daw yung ating puso. Kung titinan tayo sa panlabas na nyo, wow, mukhang mabuti. Pero pag tinan ng Diyos yung ating puso, parang ganyan. Napakadumi ng ating puso sa harapan ng Diyos. Alam ng Diyos kung anong meron sa ating puso, nababasa ng Diyos yung ating isip at puso. Kaya nga tinawag tayo ng Diyos, no, uod at bulati. Sabi dito, Job chapter 25 verse 6, gaano pa nga kaliit ang tao na isang uod at ang anak ng tao na isang bulati. Nakita kayo ng uod at bulati? Anong pakiramdam nyo pag nakita kayo ng uod? Kadiri. Ay, kadiri yan. Pero ang tawag ng Diyos sa tao, uod at bulati. No? Parang isipin nyo, grabe ka naman, Lord.
Bakit mo naman ako, Lord, tinawag na uod at bulati, kadiri? Pwede mo naman kayang tulad sa iba. Bakit sa uod pa? Kasi nakikita ng Diyos yung ating puso, napaka-dumi. Naintindihan niyo mo? Napakadumi. Nakikita ng Diyos yung ating puso, sobrang dumi. Tingnan niyo po ang sinasabi ng Biblia tungkol sa atin. No? Sabi dito sa Awit chapter 40 verse 12, sapagkat pinaligiran ako ng kasamaang di mabilang. Hindi natin kayang bilangin yung mga nagawa nating kasalanan. Inabutan ako ng aking kasamaan hanggang sa ako'y hindi makakita. Sila'y higit pa kaysa mga buhok ng aking ulo. Alam ninyo kung ilan ang buhok nyo? Hindi natin alam. Pero sinasabi ng Biblia, yung kasalanan natin, mas marami pa sa bilang ng ating mga buhok. Naintindihan niyo? So sa palagay mo, pag-isipan natin, pwede ba ako sa langit? No? Kung dumating ngayon ng Panginoon, confident ka ba sa sarili mo? Masasabi mo ba, sigurado ako sa langit ako pupunta? No, hindi po. Tingnan niyo ang sinasabi ng Biblia tungkol sa atin. Pero kahit na ganyan, hindi alam ng iba ano sinasabi. Mabuti akong tao, wala akong kasalanan, sa langit ako pupunta. Pero pag binasa niyo Biblia, ano sabi? Sapagkat ang kanyang mga kasalanan ay nagkapatong-patong na umaabot hanggang sa langit at natatandaan ng Diyos ang kanyang kasalanan. Nakalagay sa Apocalypse chapter 18 verse 5. No? Sabi, yun atin daw kasalanan nagkapatong-patong na umaabot hanggang sa langit. So may tanong ako sa inyo. Meron ka bang kasalanan o wala? Makasalanan ka ba o hindi? No? Bakit tayo naging makasalanan? Dahil kay, yan po ang nakalagay sa Biblia. No? Yan ang sinasabi ng Biblia. Kaya, lagi ko itong tinatanong. No? Makasalanan ka ba o hindi? Sagutin nyo to kahit sa isip nyo lang. No? Kaya pag-isipan natin, makasalanan ako. Pero paano ako makakapunta sa Diyos? Ano yung daan para makapunta sa harian ng Diyos? No? Paano ang isang makasalanan makakapunta sa langit? May mga nagsasabi, sundin mo yung 10 utos, makakapasok ka na sa langit. Ngayon, pag-usapan natin yung 10 utos ng Diyos. Kasi, maraming tao, lalo na sa atin, no? Sa Pilipinas, ang alam na paraan ng tao, isa sa paraan, ang iniisip, 10 utos. No? Pag sinabing kasalanan, ang ibig sabihin niyan, paglabag sa kautusan. Pag lumabag ka sa batas, nagkasala ka. Ang Biblia, batas ng Diyos. Napakaraming batas. Pero may tinatawag niya na 10 utos. No? Yan yung kumakatawan sa lahat ng kautusan. So, pag-isipan natin yung 10 utos. Una, no, sabi dito, nakalagay sa screen, no? Huwag kang sasamba, no? Sa ibang Diyos o sa mga Diyos-Diyosan. Nakalagay diyan. Huwag kang gagawa ng mga inukit na larawan. Huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Huwag kang papatay, no? Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang maging sinungaling saksi laban sa iyong kapwa. Huwag kang mag-iimbot. Minsan tinatanong, memorize mo ba yan? Hindi ko po memorize yan. Mahirap i-memorize yan. Di po ba? Pero minsan, simba lang tayo ng simba, di nga natin alam yan eh. Kahit na matagal ka na nagsisimba, minsan di pa po paano mo susundin ang isang batas na hindi mo nga alam? Pero sinasabi na ito, hindi kaya ko yung sundin. Pero pag pinasaulo mo, hindi niya nga memorize eh. So, paano mo masusunod ang isang batas na hindi mo nga alam kung ano yon? Kaya pag-uusapan natin ngayon, no? Nasusunod ko ba ang 10 utos ng Diyos? Ito ba ang paraan upang maligtas? Iisa-isahin natin yung 10 utos, i-check ninyo kung nasusunod nyo o hindi. No? Una, kasi maraming tao ginagamit yan. Maring sa isip nyo, nasusunod ko to, pupunta ako sa langit. Una, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Yung ibang Diyos na binabanggit yan, yung mga bagay na inuuna nyo kaysa sa Diyos. Kung may mga bagay kayo na inuuna kaysa sa Diyos, yun ang nagiging Diyos-Diyosan ninyo. Halimbawa, ang lagi mo na lang nasa isip ay pera. Ang sinasamba mo na ay pera. No? Pagising mo sa umaga, ang isip mo, pera. Maghapon na lang, pera. Hanggang matulog ka, nananaginip ka, pera. Ibig sabihin, sinasamba mo pera. Ginagawa mo lahat para lang sa pera.
Yan yung pinakamalaking relihiyon ngayon. No? Halimbawa, kahit ano, sabi laging example, kahit labahan pwedeng maging Diyos eh. No, kapag laging dahilan mo, kunyari, linggo, tapos hinahanap ko, bakit wala ka? Pastor, may labahan po kasi ako eh. Hindi ako nakasimba kasi may labahan ako. Okay. Isang buwan ng absent, ang dahilan niya lagi, labahan. Ang tanong, mahalaga yung labahan o hindi? Hindi na kayo naglalaba. Mahalaga yan. Kasi kapag hindi kayo naglaba, wala kang isusuot. Tama po ba? Mahalaga ang labahan. Mahalaga din ang pera. Tama? Mahalaga din ang Diyos. Tama? So, kung isipin nyo, lahat sila mahalaga. Pero alin ang pinakamahalaga? Labahan o Diyos? Diyos. Alam mo yun. Alam natin yun. Mahalaga ang labahan, mahalaga ang Diyos. Pero sino ang number one? Yung labahan? Pero pag inuuna mo lagi labahan, yun ay nagiging Diyos-Diyosan mo. Hindi na yung Diyos. Alam mo yung Diyos ang number one eh. Pero liban sa Diyos, may inuuna ka talaga higit kaysa sa Diyos. Yun yung Diyos-Diyosan mo. Pwedeng labahan, asawa, anak, trabaho, kung ano po yung inuuna nyo, higit kaysa sa Diyos. Napakarami natin mga Diyos-Diyosan. Kayo nakakaalam kung ano yung Diyos-Diyosan nyo sa buhay ninyo. Nalabag mo na yung unang utos ng Diyos kung may mga bagay na inuuna ka higit kaysa sa Diyos. Pag-isipan mo, nasusunod ko ito? No? Hindi po. No? Sabi ng Biblia nga dito, sa Philippians chapter 3 verse 19, ang kanilang kahihinatnan ay kapahamakan. Ang kanilang tiyan, ang kanilang Diyos. At ang kanilang kahihiyan, ang kanilang kapurihan na nakatuon ang isip sa mga bagay na makalupa. Yun daw, tiyan pwedeng maging Diyos. Kung isip mo na lang, mga bagay na makalupa. No? Kaya i-check natin, yung unang utos ng Diyos. Lagi ko bang number one ang Panginoon? Lagi ko ba siyang inuuna? No? Minsan hindi. Minsan mas inuuna mo pa nga TV eh. No? Kaya nalabag mo, unang utos ng Diyos. Pangalawang utos, huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan. Iyan ang nakasulat. No? Baka magalit kayo sa akin. Sabi ko sa inyo, hindi ako nandito para laitin kayo at ipahiya kayo. Tingnan natin ang Biblia kung anong sinasabi niya sa atin. Inukit na larawan, huwag. Kagaya po nito, yung pag-uukit ng mga kahoy, semento, ginagawa po yung mga Diyos-Diyosan. Ayaw ng Diyos niyan. Kasi ang Diyos ay Espiritu. No? Hindi tayo ay nilikha lang ng Diyos. Hindi tayo pwedeng gumawa ng Diyos kasi tayo ay nilikha lang. Tapos yung gagawin natin, sasambahin natin, luluhuran natin. Ayaw ng Diyos niyan. Gawang kahoy at bato. Hindi po yan pwedeng maging Diyos. No? Sabi ng Biblia, tingnan natin para hindi tayo maligaw. Tingnan niyo po. Babasahin ko sa Isaiah chapter 44 verse 13. Ang karpentero ay naguunat ng isang pising panukat. Kanyang tinatandaan iyon ng lapis. Kanyang inaanyuan sa pamamagitan ng mga katam at tinatandaan ng mga kumpas. Hinuhugisan niya ito ayon sa anyo ng tao, ayon sa kagandahan ng tao upang manirahan sa bahay. Verse 17, at ang nalabi, ginagawa niyang Diyos, ang kanyang Diyos-Diyosan. Kanya itong niluluhuran at sinasamba. Dinadalanginan at nagsasabi, iligtas mo ako, sapagkat ikaw ay aking Diyos. 46 verse 7, ipinapasa nila iyon sa balikat. Dinadala nila iyon. Inilalagay nila iyon sa kanyang lugar. At iyon ay nakatayo roon. Mula sa kanyang dako, hindi siya makakilos. Oo, may dadaing sa kanya. Gayon may hindi siya makasasagot o makapagliligtas man sa kanyang kabagabagan. So, may paa siya, no, sabi, hindi siya makakilos. Ipinapasan. Sa balikat, dinadala. Ibig sabihin, wala siyang kayang gawin. Alam niyo po, yung salitang God sa Bible, yung katangian ng God sa Bible, nakalagay dyan, God is all-knowing God. Alam niya ang lahat. Tayo, pag hindi natin alam, minsan ginugoogle natin. Nauso pa ngayon yung mga AI, pag tinanong mo, bigla may isasagot na sa'yo. No? Pero yung Diyos, wala siyang pinagtatanungan. No? Ibig sabihin, siya yung source, siya yung nakakaalam ng lahat ng bagay. Alam niya ang lahat. Wala siyang pinagtatanungan kasi siya nakakaalam ng lahat. Yung ganong katangian ay tanging sa Diyos lang.
no? Sa tunay na Diyos lang. Kapag yung isang bagay ay wala namang kayang gawin, tapos at bibigyan mo ng title na Diyos, ang tawag diyan mga Diyos-Diyosan po yan. Naintindihan niyo mo? Ano pa? No? Alam niya, nasa lahat ng dako ang Diyos. Ito po, kailangan mo pang pasanin. No? Ano sabi ng Biblia? Jeremiah chapter 10 verse 17, tsaka Jeremiah chapter 10 verse 5, tsaka Jeremiah chapter 10 verse 8. Sabi, sila ay gaya ng mga panakot-uwak sa gitna ng taniman ng pipino. Hindi sila makapagsalita. Kailangan silang pasanin sapagkat hindi sila makalakad. Huwag ninyong katakutan ang mga iyon sapagkat sila hindi makakagawa ng masama ni wala ring magagawang mabuti. Sabi, huwag niyong katakutan ang mga iyon. Yan ang nakalagay dito. Pero may pamahiin ang Pilipino. Kunyari, matagal mo na yung sinasamba. Ang pamahiin ng Pilipino, mamalasin tayo. Pag tinapon mo yan, mamalasin tayo. Kaya dyan nyo lang yan. Huwag nyong gagalawin yan. Di ba may ganun? Kaya minsan sa bahay, lagi nakaganon. Andun lang. Sorry po nakalagay po kasi yan sa Biblia. Huwag daw matakot. Huwag nyong katakutan. Bakit? Wala naman siya magagawa. No? Ayaw ng Diyos niyan. Ano sabi ng Biblia? Mana pa, sila'y pawang hangal at mangmang. May maituturo ba ang mga Diyos-Diyosang kahoy? Kahoy po yan. Semento yan. Wala siyang magagawa. Kung naniniwala kayo dyan, masakit yan. Ako po, nung narinig ko yan, sakit. Pero sabi ko sa inyo, masakit. Bakit? Tinuturuan tayo ng Diyos. Sinasabi ng Diyos yung mali. Ikinokorek niya tayo sa mali. Pero minsan gusto natin pakinggan yung gusto lang nating pakinggan. Pag tinatama na ng Diyos, ayaw. Paano tayo maiko-correct kung ayaw nating pakinggan yung sinasabi ng Biblia? Totoo po ito. Yan po ay ibinebenta. Ang kumikita po dyan, yung mga gumagawa niyan. Iba-iba presyo niyan, depende sa laki. Pero ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay Espiritu. At ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Kaya minsan ako po, tinanong ko dati yung katekista. Di ba nakalagay po sa Biblia, bawal talaga tayo sumamba sa mga Diyos-Diyosan? Sabi niya sa akin, Iho, hindi natin sila sinasamba. Pag mahal mo ang pamilya mo, may picture ka sa wallet mo. Tinitingnan natin yun, and then inaalala mo lang yun. Pero tingnan nyo ang nangyari, di po pinaninalangin ka dyan Minapahiran pa po yan ng panyo Hindi po ba yun pagsamba? Sinasabi lang na picture. Pero kahit picture, ayaw ng Diyos. Tingnan niyo po. Isaiah chapter 42 verse 8. Ako ang Panginoon. Iyon ang aking pangalan. Hindi ko ibibigay sa iba ang aking kaluwalhatian o ang aking mangkapurihan sa mga larawang inanyuan. Kahit larawan. Naintindihan niyo po? Ang Diyos ay Espiritu. Hindi mo siya pwedeng sambahin sa mga bagay na nakikita. Maliwanag po? Yan ang nakalagay dito. Kaya huwag kayong magalit sa akin. Tingnan niyo po yung salita ng Diyos dahil pinag-aaralan natin salita ng Diyos. At ito po ay totoo, may mga ebidensya. Kaya kung ginagawa mo yan, huwag niyo na po yung gagawin dahil hindi po yan ayon sa Biblia. Pangatlong utos, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Nasabi mo na ba yung, oh my God, nagulat ka, kagaya nito. Nandito sa picture. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Kaya yan. Oh my G, bahal na sa iyo ang D. Ipinagpapasa din na kita. Nakita niyo? Yung baga may kaaway siya, ginamit niya basta-basta yung pangalan ng Diyos. Yan po ay paglabastangan sa Diyos. Kasi hindi mo pwedeng gamitin ang pangalan ng Diyos basta-basta sa walang kabuluhan. Like for example, kunyari, pangalan ng tatay niyo. Yung tatay nyo, mayor sa lugar nyo. Ang pangalan ng tatay nyo, kunyari, mayor, ano ba mga pangalan? Mayor Santiago, kunyari, ang pangalan ng tatay nyo. Ikaw naman, nandun ka sa bahay nyo. Dumating yung mga mayor sa iba't ibang lugar, bisita nyo. Ikaw naman, palakad-lakad doon, sinasabi mo, oh Santiago, Santiago, Santiago. Yung tatay mo, nakatayo, nandyan. Matutuwa ba siya sa'yo? Baka mapagalitan ka. Sasabihin niya, binabastos mo ang pangalan ko, anak ka. Tatay mo ako? Tapos nilalaro-laro mo lang yung pangalan ko?
hindi po siya matutuwa. No? Magagalit siya sa'yo. Kaya pag nilaro niyo yung pangalan ng tatay niyo, pagagalitan kayo ng tatay niyo kasi dapat igalang mo yun, tatay mo siya eh. Ganon din dito. No? Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Pero ikaw minsan, oh my G, Jesus Christ. Yung mga Amerikano, pag nagmumura, ganon eh. Jesus Christ, bakit? Kasi si Jesus ipinako sa krus. Gusto nila, ipako ka rin sa krus. Ganon sila magbiro. Ganon sila, ginagamit nila basta-basta. Ganon din ang Pilipino, nahawa na rin. Pero ang totoo, nalalabag mo yung ikatlong utos ng Diyos. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan, nalalabag po iyan. Hindi yan nasusunod. No? Pang-apat na utos, alalahanin mo ang araw ng Sabat. Yung Sabat ay Friday sunset to Saturday sunset. Bawal kang lumabas. Sa loob ka lang ng bahay. Sabi dito, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Pag nagtrabaho ka po, bawal. No? Kaya nito, Sabat, sa loob lang ako. Wala akong gagawin. Tingnan niyo po nakalagay sa Biblia, sa Old Testament. Sabi, 6 na araw na gagawin ng gawain. Subalit ang ikapitong araw ay Sabat ng taimtim na pagpapahinga, banal sa Panginoon. Sino mang gumawa ng anumang gawa sa araw ng Sabat ay walang salang papatayin. Imagine niyo, no? Patay na tayo lahat. No, bakit nalalabag po natin yan? Friday sunset to Saturday sunset, hindi ka dapat lumalabas, bawal pumasok sa trabaho. Pero ikaw, nasa labas ka. Minsan gumagala ka pa niyan. No? Kaya nalalabag mo, ika-4 na utos ng Diyos. Sure yan. No? Panlima, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. So simple lang. Kahit yung matatanda dito, isipin nyo, nung bata pa kayo, 100%, lagi ba ginagalang ninyo ang magulang ninyo? Maging sa mga bata po ngayon, lagi ba iginagalang mo ang iyong ama at ang iyong ina? Sa Biblia, kapag sumuway tayo, hindi natin sila ginalang. Pag nilapastangan natin, death penalty. No, sabi ng Biblia, sapagkat sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. At ang magsalita ng masama sa ama o sa ina ay dapat mamatay. Pag nagsalita ka ng pangit sa magulang mo, sa nanay mo, sa tatay mo, sabi, dapat mamatay. Kaya gaano kahalaga yung paggalang. Pero minsan, pag inutusan ka ng nanay mo, nagdadabog ka, nagsisimangot ka. No? Nagsasalita ng kung ano-ano. Nalabag mo na, ikalimang utos ng Diyos. Kaya kung titinan ninyo, hindi po yan nasusunod. Pero sinabi sa atin, sundin mo. Yun yung tinuro sa atin eh. Pero ang totoo, hindi yan nasusunod. Sa isip natin, yan ang paraan para makapasok sa langit ngayon. Kung yan ang paraan, hindi mo nga nasusunod. Paano ka makakapasok sa langit? Hindi yan ang paraan para makapasok sa langit. Hindi ibinigay yung 10 utos para gawin nating paraan na makapasok sa langit. Naintindihan niyo po? Ika-6, huwag kang papatay. Sa isip mo, hindi pa ako nakapatay, pastor, ng tao. Pero kung ginawa mo yung abortion, pumatay ka na ng tao. Alam niyo yun, nagpalaglag. Di mo ba? No? Yung abortion, nasa sinapupunan pa lang yung bata, pinapatay na. Maring isipin mo, pastor, hindi po. Hindi pa po ako nakapatay ng tao. Pero sabi ko sa inyo kanina, tanong ko sa inyo, ilang beses kayong nagalit? Sabi niyo, marami. Sa Biblia, pag nagalit ka sa kapwa, pumatay ka na ng tao. Tingnan niyo po, sabi sa unang Juan chapter 3 verse 15. Ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. Napupuot, nagagalit. Kapatid, kapwa. At nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay hindi nananatili sa sino mang mamamatay tao. Pag-isipan nyo itong salita ng Diyos. Ilang beses ka nagalit sa kapwa? No? Hindi ba kayo nagalit? Sa katrabaho, kaibigan, kaklase, amo, asawa, anak, kapitbahay. Minsan nagagalit ka. Meron nga araw-araw nagagalit. Ang totoo, sino mang napupuot, isang mamamatay tao. Pumapatay ka na ng tao. Iba po yung batas ng Diyos at batas ng tao. Sa atin, para makapatay ka, abortion. Baby, pinapatay. Ano pa? Binaril mo. Sinagasaan mo. Namatay, patay. No? Pero sa Biblia, kahit nga pumagalit ka lang sa isip, sa puso mo, nagalit ka, kahit wala kang ginawa, may galit ka,
pumatay ka na ng tao. Halimbawa, tinan nyo ito. Itong dalawa. Wala naman silang problema, nakatawa. Huwag nyo munang basahin yung nakasulat. Picture muna nila, nakatawa sila, nakashake hands, walang problema. Pero sinabi nung pula, sa isip niya lang, nagsalita ka sa akin ng hindi maganda, papatayin kita. Pero nakatawa siya. Sabi naman ng isa, humiram ka sa akin ng pera pero hindi mo binayadan. Kung may baril ako na walang tunog, binaril na kita. Minsan ganun, di ba? Minsan nakatawa ka, pero sa isip mo, utang mo sa akin, di mo pa binabayaran. Nagagalit ka. Pero sa totoo, sa batas ng Diyos, pumapatay ka na ng tao. Pero minsan sa atin, normal nang magalit. Minsan nga, almusal, galit. Tanghalian, galit. Hapunan, galit. Halos maghahapong nagagalit. Pero dami mo nang pinapatay sa batas ng Diyos. Kaya pag-isipan nyo, hanggang ngayon ba, mabait ka pa rin? Inosente, wala ka pa rin kasalanan sa harap ng Diyos? Yan pong sinasabi ng Biblia, madumi tayo sa harap ng Diyos. Ano mo? Verse 22, Mateo 5:22, tingnan ninyo. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang sino man magsabi sa kanyang kapatid, raka, ay mananagot sa Sanhedrin. At ang sino man magsabi, ulol ka, ay magdurusa sa nag-aapoy na impyerno. Yung magsabing ulol ka, hindi nyo pa yung nasabi kahit isang beses? Minsan, hindi napapansin ng tao. Ito po, nababanggit. Yung salitang ulol ka, pero sabi, magdurusa sa nag-aapoy na impyerno. Ganyan po yan. No? Nasabi mo na yung ulol ka. Impyerno. Ano ba sabi? Sino magsabi sa kanyang kapatid, raka, mananagot sa Sanhedrin. Raka, masamang salita yan. Pagmumura. Hindi ba kayo nagmura kahit isang beses sa buong buhay nyo? Naku po, nalabag mo na yan. No? Ibig sabihin, pumatay ka na ng tao sa batas ng Diyos. Kaya kung isipin mo, paano kaya? Kung ngayong gabi harap ka sa Diyos, ang dami mong kasalanan. Pwede mo bang malakas ang loob mo? Sa langit pa rin ako pupunta. Hindi po. Pag-isipan mo muna yung kalagayan ng iyong espiritu. Meron kang sakit. Ang sakit na yan ay kasalanan. Naintindihan niyo po? Di kapitong utos. Huwag kang mangangalunya. Yan yung may asawa ka na, nangaliwa ka pa. No? Pangangalunya. Hindi kasal, tapos may nangyayaring sexual. Pangangalunya din po yan. No? Pero, maaaring isipin nyo, hindi, Pastor. Mabait po ako, nasa bahay lang ako palagi. Paborito ko nga pong tambayan, sa bintana lang po eh. Hindi ako lumalabas ng bahay, sa bintana lang po ako lagi. Pero tinan niyo ang sabi ng Biblia, tungkol sa pangangalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo, na ang bawat tumitingin sa isang babae na may pagnanasa, ay nagkasala na sa kanya ng pangangalunya sa kanyang puso. Kahit wala kang ginawa. Kunyari, lagi ka lang nasa bintana, ang daming dumadaang mga magagandang babae, maikli ang suot, sinusundan mo lagi. Uy, meron na naman. Ang ganda. Doon po, nangangalunya ka na. Naintindihan nyo? Lalo na po yung social media. Yung social media, punong-puno ng pangangalunya. Yung mga comments sa social media ay nangangalunya. Kasi yung lalaking guwapong Koreano, nakaganito po hubad, nakaganyan sa halaman. Sabi ng mga babae, nag-comment, sana halaman na lang ako. Normal ba yun? Tao ka. Tao ka. Tapos gusto mo maging halaman? May buhay ka na ibinigay ng Diyos, gusto mo halaman? Yung tao, iba na po mag-isip ngayon. Bakit? Matinding pagnanasa. Diyan sa EDSA, ang dami mga billboard, mga nakaganon nagmamaneho. Hindi na lang kung saan titingin eh. Bakit po? Punong-puno ng pangangalunya. Halimbawa, tinan niyo ito. Yung lalaki. May naman sa harap niya magandang babae. Okay naman yung itsura niya sa mukha. Pero yung puso niya naglalaway na siya. Ano yun? Pagnanasa. Tanungin niyo ang sarili ninyo. Meron ako nito o wala? Meron. Sinasabi ng Biblia, may kasalanan ka. Makasalanan ka. Naintindihan niyo po? Pangwalong utos, huwag kang magnanakaw. Kinuha mo yung bagay na hindi sa'yo. No?
O kaya nangupit ka sa nanay mo nung bata ka pa. Sabi sa Biblia, unang Corinto chapter 6 verse 10, sabi, mga magnanakaw, number 1. Masasakim, mga maglalasing, mga mapagmura, o mga manggagantiyo ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Magnanakaw po kasama, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Pero minsan yung bagay na hindi sa'yo, pinag-iinteresan mo, ay akin na lang to. Hindi, magulang ko naman, piso lang naman sa bulsa ng nanay ko. Nung inutusan akong bumili ng suka, binawasan ko lang naman yun ng piso. Pangungupit ay pagnanakaw. Nung bata ka pa, nangupit ka na. Sabi ng Biblia, ang nagnanakaw sa kanyang ama o sa kanyang ina at nagsasabi hindi ito masama ay kasamahan ng maninira. Na hindi kayo nangupit? Tingin nga po kayo sa mata ko. Nangupin. Nang bata. Di po ba? Nang bata pa. Wala ka pang kamuang-muang nun eh. Pero hindi mo alam, yung ginagawa mo pala ay pagnanakaw na. Pero sa isip mo, ay hindi naman tumasama kasi mama ko naman eh. Pero ngayon nalaman mo, masama pala yun. Kasalanan pala yun. Makasalanan pala ako. Naintindihan niyo mo? Sinasabi ng Biblia, anong meron sa atin? No? Pangsyam, huwag kang magiging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa. Pag sisinungaling, meron yan, binanggit na kanina. No? Nagsisinungaling ka laban sa kapwa. No? Nagsasalita ng hindi maganda tungkol sa ibang tao. Meron yan sa atin. No? Kaya nga sabi dito, walang taong gumagawa ng pandaraya ang tatahan sa aking bahay. Walang taong nagsasalita ng kasinungalingan ang mananatili sa aking harapan. Meron yan sa atin, pagsisinungaling. Kaya kung ang pagsisinungaling po, wala makapunta sa langit. Kasi hindi naman yan nasusunod. Lahat tayo nagsinungaling. No? Ikasampu, huwag kang mag-iimbot. Yung pag-iimbot, yung naghahangad ka ng mga bagay na meron ng iba, hindi ka nakukontento. No? Kung titignan niyo yung picture, gusto mo, nakita mo yung ibang meron, ako din gusto ko nun. Wala kang kakontentuhan. Gusto mong humaghangad ng maraming bagay, ng higit at higit pa, matinding pagnanasa. At dahil sa paghahangad na yan, minsan ang tao nakakagawa na ng kasalanan. Nagnanakaw, no? Sabi ng Biblia, at kapag ang pagnanasang iyon ay naipaglihi, ito ay nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan kapag malaki na, ay nagbubunga ng kamatayan. Kaya tanungin niyo sa sarili niyo, yung 10 utos, nasusunod ko o hindi? Po? Hindi. Ang totoo, hindi. Baka sabihin niyo, Pastor, sa 10 utos po, nasunod ko yung 9. Isa lang po ang hindi ko nasunod. Pero yung 9, nasusunod ko. Pwede ba yon? Hindi. Sabi ng Biblia, tinan niyo sa Santiago chapter 2, verse 10, sapagkat sino mang tumutupad ng buong kautusan, subalit lumalabag sa isa, ay nagkakasala sa lahat. Lumalabag sa isa, hindi lang naman isa ang nalabag mo eh. Lahat yun nalabag mo, bali wala po yan lahat. Ibig sabihin, hindi yan ang paraan para makapasok tayo sa langit. May ibang paraan na ibinigay ang Diyos, paano tayo makakapasok sa langit. Pero bakit ibinigay ang 10 utos? Pag-isipan natin. Bakit may 10 utos? Hindi naman yan ang paraan para makapasok sa langit. Sabi dito sa Roma chapter 3 verse 20, tingnan ninyo, sapagkat sa pamamagitan ng gawa ng kautusan, walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya. Hindi tayo magiging ganap sa pamamagitan ng pagsunod dyan. And bakit? Para saan yan? Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Sa pamamagitan ng 10 utos, nalaman natin, makasalanan tayo. Parang stethoscope po yan. Pag pumunta ka sa doktor para magpa-check up, inuubo ka, gagamit ka ng stethoscope para mapakinggan yung likod mo dito, yung sa likod. And then, gagamitin yan pang-examine. No? Para malaman yung sakit mo. Pag nalaman yung sakit mo, gamit yung stethoscope na aparato, bibigyan ka ng gamot o operahan ka. Yung mismong stethoscope, hindi siya nakakagamot. Hindi siya gamot. Instrumento lang siya para malaman yung sakit mo. Ganon yung 10 utos, parang stethoscope. Nagsasabi yun ng kalagayan natin. Makasalanan ka, magnanakaw ka, mangangalunya ka. Kailangan mong maligtas. Naintindihan nyo? Parang salamin, mas madaling maintindihan. Parang salamin.
Pagising mo sa umaga, humaharap ka sa salamin. Nakikita mo yung dumi sa mukha mo sa pamamagitan ng salamin. Pang-examine yung salamin. Pag nakita mo yung dumi sa mukha, may muta ka, maghihilamos ka. Yung mismong salamin ay hindi nakakalinis. Instrumento lang siya para makita yung dumi sa mukha mo. Ganon yung 10 utos. Ano yon? Yung 10 utos nalaman mo, kasalanan, makasalanan ako. Kasalanan pala yun, no? Makasalanan pala ako. No, magnanakaw pala ako. Mangangalunya pala ako. Sumasamba pala ako sa Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, pag namatay ako, papunta pala ako sa impyerno. Naku po, kung papunta ako sa impyerno, sinong kailangan ko? Kailangan ko si Jesus. Hindi yung 10 utos. Hindi yung 10 utos ang paraan para makapasok sa langit. Na kay Jesus yung paraan. Kailangan malaman natin yung tungkol kay Jesus. Naintindihan niyo po? Pero bago yung tungkol kay Jesus Christ, kailangan malaman mo muna yung sitwasyon mo. Kailangan aminin mo muna yung sakit mo. Hindi ka pwedeng bigyan ng gamot kung hindi mo alam na may sakit ka. Naintindihan niyo po? So tanong, makasalanan ka ba o hindi? Sino nagsabi? Ha? Yun pong Biblia. Naintindihan niyo? Yung Biblia. Kaya sabi ng Biblia sa atin, tingnan ninyo, sapagkat ang tao'y di mapapawalang sala sa pamamagitan ng pagtalima sa kautusan. Hindi tayo mapapawalang sala dyan. Sa pagsunod niyan, hindi niyan mabubura ang kasalanan natin. Madumi tayo. Galing tayo kay Adan. Naintindihan niyo po? Hindi mo yan kayang sundin kasi napakataas niyan. Yan yung standard ng God. Hindi yan kayang sundin. Kahit sikapin mong sundin. Naintindihan niyo po? Kaya kahit gumagawa ka ng mabuti, no? Hindi mo pa naintindihan yung kaligtasan para sa Diyos, madumi yun. Sabi ng Biblia, tingnan ninyo. Isaiah chapter 64 verse 6. Kaming lahat ay naging gaya ng isang marumi. At ang lahat naming katwiran ay naging parang maruming kasuotan. Katwiran, yan yung paggawa ng mabuti, ay naging parang maruming kasuotan. Grabe. Gumagawa ka na nga ng mabuti, madumi pa rin para sa Diyos, parang basahan yung ginagawa mo, hindi tinatanggap. Bakit? No? May kwento po yan yung bata na naligo sa ulan. Yung batang naligo sa ulan, hinawakan, malikot siya, pinaghahawakan niya yung mga tain ng aso. Madumi na yung kamay niya. Pero naisip niya, naku, pagagalitan ako ng mama ko, bibili ako ng siopaw na steam siopaw. Pagpunta niya sa 7-Eleven, nagmamadali, pabili nga po ng siopaw, huwag niyo nang balutin. Uuwi na ako kasi paborito yun ng mama ko. Pag abot ng siopaw, hinawakan niya yung siopaw na yun, nagkaroon na ng pupo yung siopaw. And sabi niya, pag uwi niya, nanay, may regalo ako sa iyo. Yung paborito mong siopaw. Kunyari, kayo yung nanay, kakainin niyo? May mga pupo na yung siopaw? Okay sa inyo? Sinong kakain? Wala. Di mo ba? Sabihin, anong sasabihin mo sa bata? Sasabihin mo, anak, maganda ang motibo mo. Okay yung puso mo. Ang problema, bago ka magbigay sa akin ng pagkain, maghugas ka muna ng kamay. Kasi madumi yan eh. Naintindihan niyo po? Ano ibig sabihin? Yung lahat naming katwiran, yung ginagawa nating mabuti, ay naging parang maruming kasuotan, madumi. Hindi tatanggapin. Kaya bago tayo maglingkod sa Diyos, gumawa ng kung ano-ano, kailangan maging malinis tayo. Paano? Kailangan malaman mo paano ka maliligtas. Ayon sa Biblia. Kasi yung paggawa ng mabuti, hindi yan ang paraan para maligtas tayo. Naintindihan niyo po ba? Napakahalaga. No? Kaya ngayon pag-usapan natin, bakit makasalanan tayo? Sang-ayon kayo doon? Pag namatay tayo, meron pong paghuhukom. Tandaan niyo ito. Kunyari, ngayong gabi, nalaman mo makasalanan pala ako. Ibig sabihin, kung mamatay pala ako mamaya, hindi pa dumadating ang Panginoon, mamatay ako, may paghuhukom. Tingnan niyo po, sabi ng Biblia, sapagkat hindi nalalaman ng tao ang kanyang kapanahunan, kagaya ng mga isda na nahuhuli sa malupit na lambat, at kagaya ng mga ibon na nahuhuli sa bitag. Gayon ang mga tao ay nasisilo sa masamang kapanahunan kapag biglang nahulog sa kanila. Sabi, yung isda, yung ibon, nahuhuli sa bitag. Yun daw pong isda, nahuhuli sa malupit na lambat. So, yung himpapawid, ang lawak-lawak. Pero hindi niya alam, yung ibon, kahit ang lawak ng himpapawid, mabibitag siya, patay siya. No? Yung yung isda, sabi, isda
na nahuli sa malupit na lambat. Ang lawak ng dagat. Pero, pag may hinagisan ng lambat, huli yung isda. Gayon ang mga tao nasisilo sa mga samang kapanahunan. Ganon din tayo. Anytime, yung kamatayan natin, pwedeng dumating sa atin. May tinatawag na biglang kamatayan. Kahapon, nagulat po ako. Meron po akong kaibigan. Bata pa. No? Kasama ko po dati. Pero nagulat ako, nakapost na siya yung picture niya kagabi. Anong nangyari? Tapos, condolence. So, ano nangyari? Hindi ako makapaniwala kasi ang lakas bata pa po eh. Chinat ko yung ibang kaibigan. Ano nangyari sa kanya? Ano po? Liver cancer. May nag-uusapan pala natin kagabi yung mga cancer. Siya ang kinamatay, liver cancer. Bata pa po. No? Hindi natin alam. Malakas tayo ngayon, pero hindi mo alam. Sure ka ba na kayo? Sigurado po ba kayo bukas buhay pa kayo? Meron sa inyo nakakasiguro? Pwedeng dumating yung biglang kamatayan o sudden death. Tingnan nyo ito. Ipapakita ko sa inyo na biglang kamatayan. Panoorin nyo ito. Tumatawid siya sa kalsada, tama naman yung tinatawiran niya. Pero bigla, may nangyaring hindi niya inaasahan. Tingnan ninyo. Katapusan niya na pala. Manin sa isip niya, uuwi na ako para makita yung pamilya ko. Pero biglang sudden death. Ano yung sudden death? Biglang kamatayan. At yan, pwede din mangyari sa atin. Ngayon, anong problema kung bigla tayong mamatay? Sabi ng Biblia, at yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Pag namatay po, hindi pa yun ang katapusan. May paghuhukom. Ano yung paghuhukom? Haharap ka sa Diyos. Isa-isa tayong tatayo sa hukuman ng Diyos. Kung ikaw ay may kasalanan, namatay ka na hindi nalutas yung problema mo sa kasalanan, nako po, maglalakad ka papunta sa impyerno. Anong klase yung paghuhukom? Bawat isa tatayo sa harapan ng Diyos, isa-isa. Mayroong aklat ng buhay at Biblia. Yung aklat ng buhay, diyan nakalista yung mga pangalan ng mga ligtas. Yung Biblia, yan yung batas ng Diyos na gagamitin sa atin, no? Hahatulan ng bawat isa ayon sa Biblia. Yung ating puso, isip, gawa, buong buhay hahatulan. Bawat may sala, itatapon sa lawa ng apoy. Pinag-aralan natin ngayon, makasalanan tayo. May sala tayo. No? Kung bigla humarap ka sa Diyos mamaya, ibig sabihin, itatapon ka sa lawa ng apoy. No? May pagkakaiba yung paghuhukom ng lupa at ng mundo. Dito sa mundo, hahatulan ka sa pamamagitan ng gawa. Nagnakaw ka, binaril mo yung tao, sinagasaan mo, mapupunta ka sa bilangguan. Pero kung mag-isip ako ng masama sa inyo, hindi ako makukulong. Kasi hindi naman sakop ng batas yung isip ko. Sa batas ng Diyos iba, gamit yung salita ng Diyos, Biblia. Puso, isip, gawa, ano yan? Hahatulan. Kahit sa isip, kahit hindi mo ginawa, nag-isip ka ng masama, yan ay impyerno. Yan yung pagkakaiba. No? Lahat ng ginawa natin sa buong buhay natin, hahatulan ng Diyos. Sabi ng Biblia, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom, pati ang bawat lihim na bagay, maging ito'y mabuti o masama. Lahat. No? Wala kang maitatago. Lahat ng kasalanan na gawa mo sa buong buhay mo, pag humarap ka na sa hukuman ng Diyos, walang itatago. Ngayon, kahit gumawa tayo ng kasalanan, wala naman po, tahimik lang ang Diyos. Kasi hindi pa to yung singilan. Hindi pa dito yung singilan. Sabi ng Biblia, tingnan ninyo, ang mga bagay na ito ay iyong ginawa. At ako'y nanahimik. Tahimik lang ang Diyos kahit patuloy kang kasalanan. Iniisip mong ako'y gaya mo. Ngunit ngayon, sinasaway kita. Ano yung ngayon? Yan yung pagtayo mo sa harap ng Diyos. Ipinapataw ang paratang sa harapan mo. Pag nakatayo ka na, kagaya nito, eto ka, yung hukuman ng Diyos, malaking tronong puti. Eto ka, lahat ng kasalanan mo, ipinapato ang paratang sa harapan mo, ipapaalala sa'yo ng Diyos. Lahat. Yung kahit yung mga sikreto mong kasalanan, magugulat ka, nandyan kasama. No? Wala kang maitatago. Kaya ano mangyayari? No? Nakakatakot po yan. Sabi ng Biblia, tungkol sa paghuhukom, tingnan ninyo. Babasahin ko po sa inyo.
At nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo roon. Bakit tronong puti? Kasi ang Diyos ay banal. Ang lupa at ang langit ay tumakas sa kanyang harapan. Walang natagpo ang lugar para sa kanila. Nakita ko ang mga patay, mga dakila at mga hamak na nakatayo sa harapan ng trono. Binuksan ang mga aklat. Alam niyo yung mga aklat? Biblia. Bakit? 66 books ang Bible. Ito yung gagamiting batas ng Diyos. No? Binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa mga aklat, Biblia. At ang sino mang hindi natagpuan nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Pag wala yung pangalan mo sa aklat ng buhay, sabi, itinapon sa lawa ng apoy. Ano yung lawa ng apoy? Yan po yung impyerno. Kaya ipapakita ko sa inyo yung resulta ng check-up natin ngayong gabi tungkol sa inyong espiritu. Ito na yung result. Una, sinasabi ng Biblia, ikaw ay isang makasalanan. Sang-ayon ka dito o hindi? Dahil makasalanan ka, no? Spiritually, nakikita na Diyos yung puso natin, napakarami yung puso, makasalanan, kailangan mong maligtas. Kasi pag hindi ka po naligtas, patungo ka sa walang hanggang impyerno. May impyerno. Kaya dapat maintindihan nyo yung kalagayan nyo ngayong gabi ay critical. No? Hindi to panahon para manood ng TV, mamasyal dyan sa kung saan-saan. Kailangan maintindihan mo, delikado ka, paano kung masagasaan ka pag uwi? Patungo ka sa impyerno. Sabi ng iba, pastor, wala naman pong impyerno eh. Tingnan muna natin yung impyernong sinasabi ng Biblia. Tingnan natin, no? Mateo chapter 10 verse 28. At huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakakapatay ng kaluluwa. Kundi katakutan niyo siyang makakapuksa ng kaluluwa at ng katawan sa impyerno. Binanggit, may impyerno. Yung kaluluwa at katawan daw mapupuksa sa impyerno. Isa pa. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel, sabi sa Mateo chapter 13 verse 41 and 42. At titipunin nila sa labas ang kanyang kaharian, ang lahat ng mga sanhi ng pagkakasala at ang gumagawa ng kasamaan, at itatapon nila ang mga ito sa pugo ng apoy. Doon ay magkakaroon ng pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Ano yung apoy? Pagtangis, impyerno. Sa impyerno, pagngangalit na po naman. Alam niyo ngipin nagangalit? Nagangalit yung ngipin mo kapag nakakaramdam na matinding sakit at hapdi. Doon sa impyerno, gano'n yung sakit. Napakasobrang sakit. No? Sabi pa dito sa sunod na verse, pagkatapos sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa. Doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Minsan may nagtatanong, bakit kung ang Diyos ay pag-ibig, bakit ginawa niya ang impyerno? Ang impyerno po hindi naman talaga yung ginawa sa tao. Sabi, doon kayo sa apoy na walang hanggan, na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Hindi sinabing, inihanda sa tao, sa dyablo at sa kanyang anghel. Pero bakit may pupuntang tao sa impyerno? Sumunod sila sa dyablo. Naintindihan niyo po? Napuno sila ng kasalanan, kagaya ng dyablo. Tayo po ay makasalanan, nahulog tayo sa pagkakasala. Kaya ang kapalaran natin, pagkapanganak natin, papunta na tayo sa impyerno. Kaya nga kailangan nating maligtas. Sabi ng Biblia, ang mga ito'y mapupunta sa walang hanggang kaparusahan, ngunit ang matuwid ay sa buhay na walang hanggan. Meron pong tinatawag na walang hanggang kaparusahan. Pero minsan ang tinuturo ng iba, ito na ang impyerno. Yung mundong ito ay impyerno daw, naghihirap na tayo. Hindi pa po ito. Kasi may pagngangalit ng ngipin, asa ng apoy. Hindi pa po ito. No? Napakahalaga. Sabi ng Biblia, kung ang kamay mo ay nakapagpapatisod sa iyo, putulin mo ito. Mas mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na baldado kaysa may dalawang kamay at mapunta sa impyerno, sa apoy na hindi mapapatay, na kung saan ang kanilang mga uod ay hindi namamatay, at ang apoy ay hindi napapatay. Kung kamay mo doon nakapagpapatisod, putulin. Ano yun? Simple lang, huwag kang mapunta sa impyerno. Kasi yung sakit ng pagputol ng kamay, parang ganun, mas masakit pa doon pag napunta ka sa impyerno. Yung itsura ng impyerno nakalagay sa Biblia. Lawa ng apoy at asupre. May apoy na hindi namamatay.
May uod na hindi namamatay. Walang kapahingahan araw at gabi. No? Kadiliman. Walang hanggang pagkahiwalay sa mahal mo sa buhay. Wala nang pag-asang makalabas. Nakalagay po yung mga Bible verse. Meron ba sa inyo hindi pa rin naniniwala? Totoo ang Biblia. Mas maraming verse ang impyerno kaysa sa langit. Dahil ayaw ng Diyos na mapunta ang tao sa impyerno. Pero bakit may pupuntang tao sa impyerno kahit ayaw ng Diyos? Kasi ayaw ng taong paniwalaan, yun nakalagay sa Biblia. Lawa ng apoy, impyerno. Ang usok ng hirap nila'y papailang lang magpakailanman. Sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Kaya ayon sa Biblia, ulitin ko po, ikaw ay makasalanan, kailangan mong maligtas, pag hindi ka naligtas, patungo ka sa walang hanggang impyerno. Maaari isipin nyo, sangayon po kayo dito o hindi? Opo, yan ang nakalagay sa ayaw at sa gusto nyo, ito ang nakalagay sa Biblia. Yan yung summary ng pinag-aralan natin. Kung naintindihan nyo yan, may ganito kayong puso. Gawa chapter 2 verse 37. Si Pedro nangaral. Naintindihan yung mga tao yung kalagayan nila. Sabi nila, nang marinig nila ito, nasaktan ang kanilang puso. At sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga Ginoo, mga kapatid, anong dapat naming gawin? Kung nalaman mo, makasalanan ka, nasaktan ang puso. Ayoko po sa impyerno, pastor. Ano pong dapat kong gawin? Paano po ako maliligtas? Dapat may ganun kang puso. Kung naintindihan mo na makasalanan ka, dapat meron kang puso na lutasin yung problemang yun. Naintindihan niyo po? Yung taong ito, nalulunod. No? Wala siyang magagawa. Nasa gitna siya ng tubig, malulunod. Ang kailangan niya lang sumigaw. Pag may dumating, tulungan siya, maliligtas siya. Pero kung siya lang, hindi niya kayang lumangoy, mamamatay siya. Ganyan tayo. Para kang nalulunod sa dagat ng kasalanan. No? Kaya anong nais ng Diyos sa atin? No? Sabi ng Biblia, ikiling. Sabi dito, ito yung pusong kailangan natin. Ikiling mo ang iyong pandinig, O Panginoon, at ako'y sagutin mo. Sapagkat dukha at nangangailangan ako. Dapat maintindihan mo, nangangailangan ka ng tulong ng Diyos. Kapag hindi ka tinulungan, pupunta ka sa impyerno. Hindi mo maililigtas ang sarili mo. Kailangan mong sumigaw ng tulong sa Diyos. Sabi ng Biblia sa atin, Mark 1:15, na nagsasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi. Yan yung una. And then, at manampalataya sa Ebanghelyo. Kailangan po yan gawin natin. Magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Bukas po, ituturo ko yung manampalataya sa yung Ebanghelyo. Para maligtas tayo, ang kaligtasan ay nandito sa Ebanghelyo. Bukas yon. Pero bago ka bumalik bukas, kailangan meron kang pusong nagsisisi. Paano yung tamang pagsisisi? No? Pag sinabing pagsisisi, no, nalaman mo yung kalagayan mo, inaamin mo yung kalagayan mo. Sabi dito sa Gawa chapter 20 verse 21, na nagpapatotoo sa Hudyo at gayon din sa mga Grego tungkol sa pagsisisi tungo sa Diyos at pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, pagsisisi tungo sa Diyos. Pagsisisi. Meron kang puso, mali pala to. Nasa mali pala ako na direksyon. Kailangan doon ako sa Diyos na direksyon. Papunta ako sa impyerno, mali pala ito. Huwag ako magtuloy-tuloy dito. Nasa mali pala ako. Kailangan iwanan ko na yung mga pagkakamali na ito. Iwanan ko na yung kasalanan ito. Naintindihan niyo po? At manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Bukas yung manampalataya. Kailangan magsisi ka muna tungo sa Diyos. Pag sinabing pagsisisi, sabi dito sa Isaiah 55 verse 17 na ninyo. Maintindihan nyo. Sabi, lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon. Lisanin ang masama. Nasa mali kang direksyon. Mali yung kinalalagyan mo. Nasa kasalanan ka. Anong dapat mong gawin? Manumbalik siya sa Panginoon. Iwanan mo na yung kasalanan. Kasi nasa papunta ka sa impyernong direksyon. Bumaling ka sa Diyos. Naintindihan niyo po? At kanyang kaaawaan siya.
at sa aming Diyos, sapagkat siya'y magpapatawad ng sagana. Pagbalik sa Diyos. Mula sa mali, ayoko na dito. Dito ako sa Diyos. Ibig sabihin, pagbabago ng puso. No? Dapat nagbabago yung puso. Tingnan niyo ito. Sapagkat sila ang nababalita tungkol sa amin, kung paano niyo kami tinanggap, at kung paanong bumaling kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa buhay at tunay na Diyos. Yung mga taong ito sa Thessalonian, sabi, bumaling kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan. Dati, nasa Diyos-Diyosan sila, mali yun. No? Dahil mali, pinagpatuloy nila yung mali. Hindi. Mali itong Diyos-Diyosan. Sa Diyos tayo, sa tunay na Diyos tayo. Ibig sabihin, pagbabago ng puso. Kung alam mong mali, alis ka na dyan. Huwag kang magpatuloy sa kasalanan. Humarap, bumaling ka sa Diyos. And then yung Diyos, pag nakitang may nagsisisi kang puso, tatanggapin ka niya. Pero may pekeng pagsisisi. No, kaya hindi maligtas-ligtas ang tao dahil wala siyang nagsisi. Peke yung pagsisisi niya. Ano yun? Halimbawa, bigyan example yung paraon. Sabi dito, Exodus 9:20, ang paraon ay nagsugo at ipinatawag sina Moises at Aaron. At sinabi sa kanila, ako'y nagkasala sa pagkakataong ito. Ang Panginoon ay matuwid samantalang ako at ang aking bayan ay masama. So inamin niyang may kasalanan siya, tama? May mukha siya nagsisisi, parang totoo. May mali ako. Kasalanan pala yung ginagawa ko, mali. Sabi, ako'y nagkasala. Ang Panginoon ay matuwid. Subalit ang aking bayan ay masama. So kita nyo, parang nagsisisi kasi inamin niya naman na makasalanan siya. Pero ang totoo, peke. Bakit? Sabi dito, muli, babasahin ko na lang yung pula para mabilis. Sabi, muli siyang nagkasala at nagmatigas ang kanyang puso, pati ang kanyang mga lingkod. Ang puso ng paraon ay nagmatigas at hindi niya pinayagang umalis ang bayang isa. Sabi, muli siyang nagkasala at nang matigas ang kanyang puso. Hindi niya kayang iwanan yung mali. Patuloy pa rin siya sa mali. Yan ay pusong hindi nagsisisi. Kung alam mong mali nasa mali ka, kung alam mong papunta ka sa impyerno, dapat huwag ka na magtuloy-tuloy dyan. Bumaling ka na sa Diyos. Yung puso natin kailangan mabago. Naintindihan niyo po? Kung naintindihan mo yan, sabi ng Biblia, sapagkat ang kalungkutang naaayon sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi tungo sa kaligtasan. Malungkot, di po ba? Bad news ito. Papunta tayo sa impyerno, tama? May kasalanan o wala? Pag makasalanan, saan pupunta? Bad news o good news? Malungkot. Pero kung naintindihan mo yung kalagayan mo, mali pala ito. Malungkot, makasalanan ako. Anong dapat mong gawin? Kailangan maligtas ako. Kailangan bumaling ako sa Diyos. Naintindihan niyo mo? Iwanan ko na yung maling direksyon. Bumaling ako sa Diyos para maligtas ako. Paano ang tamang pagsisisi? No? Bibigyan ko na example ng tamang pagsisisi na nakalagay sa Biblia. Dito maintindihan nyo kung anong puso yung nagsisising puso. No? Sabi sa Luke chapter 18 verse 10, dalawang lalaki ang pumunta sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa'y maniningil ng buwis. Pag sinabing Pariseo, sa mata ng tao, siya po ay isang religious man, religyoso. Pag sinabing tax collector, maniningil ng buwis, sa mata ng tao noong unang panahon, makasalanan. Kasi yung mga buwis na kinukolekt niya, binubulsa niya para magnanakaw siya sa mata ng tao. Sabi, dalawang lalaki pumunta sa templo upang manalangin. Yan pong dalawang nanalangin. Titingnan natin, sa panalangin nila, makikita nyo kung sino yung pusong may pagsisisi. At yun yung dapat nating gayahin sa puso. Tingnan natin yung una, pusong Pariseo. May tanong po ako sa inyo, pag nabasa ko ito, tatanungin ko kayo, kaya pakitingnan nyo yung Bible verse. Sabi dito, ang Pariseo ay nakatayo at nananalangin sa kanyang sarili ng ganito, Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga mangingikil, mga di makatarungan, mga mangangalunya, o gaya man ng maniningil ng buwis na ito. 2 ulit ako naghahayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapo sa lahat ng aking kinikita. Ang tanong ko, inamin niya ba na makasalanan siya? Wala. Sabi niya, hindi ako gaya ng ibang mga tao. Ano daw yung ibang tao?
mga mangingikil, mga di makatarungan, mga ngalunya, and then yung gaya ng maniniglang bis, magnanakaw yun. Naintindihan niyo mo? Hindi daw siya ganun. Ibig sabihin, ang tingin niya sa sarili niya, wala siyang kasalanan. Perpekto siya kumpara sa iba. Yung ganong tao, walang pagsisisi. Naintindihan niyo po? Pinag-aralan natin ngayon, makasalanan tayo o hindi? Makasalanan. No? Sabi niya, 2 ulit ako nag-ayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapo sa lahat ng aking kinikita. Ang tanong, hiningi niya ba yung awa ng Diyos? Hindi. Kasi sa isip niya, maliligtas siya sa pamamagitan ng kanyang gawa. 2 ulit ako nag-ayuno. Nagbibigay ako ng pera. Inisip niya, yung ganong paraan, maliligtas na siya. Walang paghingi ng awa ng Diyos. No? Hinamak niya yung iba, siya ay relihiyoso, gumagawa ng mabuti, nag-aayuno, nananalangin, nagbibigay ng ikapo, nagtiwala sa sarili. Ano ang problema? Hindi niya inaming makasalanan siya. Hindi niya hiningi ang habag ng Diyos. Kaya yung Pariseo, sa isip niya, malinis siyang tao sa harap ng Diyos. Hindi po yan naliligtas, mga ganyang puso. Yung ganyang puso, napakahirap maligtas. No? Kailangan maintindihan mo yung sitwasyon mo. Kailangan alam mo yung sakit mo. Ano yung sakit natin? Kasalanan. Naintindihan niyo mo? Ano yung sakit ng ating espiritu? Kasalanan. Bakit? Yun yung magdadala sa atin sa impyerno pag hindi yun nalutas. Naintindihan niyo po? Ngayon, tingnan natin yung isa. Subalit ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ng kanyang dibdib na nagsasabi, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. So, sa palagay nyo, inaamin niyang makasalanan siya o hindi? Sabi niya, isang makasalanan. So, alam niya, sa puso niya, mali yung ginagawa niya. Nagnanakaw ako. Binubulsa kayong pera na hindi akin. Kasalanan to, mali ito. Kaya dahil alam niya sa sarili niyang may kasalanan siya, hiningi niya yung tulong ng Diyos o hindi? Sabi niya, Diyos, mahabag ka sa akin. Alam niya, hindi niya kayang iligtas ang sarili niya. Alam niya, Diyos lang ang pwedeng magligtas sa kanya. So yung puso niya ay inaamin niyang may mali sa kanya. At alam niya na kahit anong gawin niya, hindi niya maitutuwid yun. Hindi siya magiging malinis gamit ang kanyang sariling paraan. Kaya nga, nahihiya siya sa Diyos, ayaw itingin man lamang ang kanyang mata sa langit. Yung tax collector, alam niya, makasalanan siya. Kaya nga nagsisisi siya, no? Nang sincero. Sabi niyan, hindi maitingin ang mga mata sa langit kasi nahihiya siya sa Diyos. Dinadago ka ng dibdib na konsensya. Nagsisisi siya. No? Hinihingi niya yung awa ng Diyos dahil hindi niya kayang iligtas ang sarili. Umaasa lang siya sa Diyos. Alam niyang siya ay lubhang makasalanan. Ganyan yung puso na gusto ng Diyos sa inyo ngayong gabi pag uwi ninyo sa bahay ninyo. Kailangan mag-pray kayo sa God, Lord, nalaman ko makasalanan akong patungo sa impyerno. Lord, iligtas mo po ako. Ayoko pong mapunta sa impyerno. Tulungan mo ako, Panginoon. And then, bukas, bumalik ka. Para saan? Para malaman mo yung ebanghelyo. Naintindihan niyo po? Yung sinabi ng tax collector, para maikli, yung puso nagsisisi, sabi niya, O Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Kung naintindihan niyo po yung kalagayan niyo, hihingiin niyo yung kaligtasan sa Diyos. Pero kung sa palagay niyo, wala kayong kasalanan, para kayong tax collector. Kaya nga 2 puso ang nandito ngayong gabi. O, kung sa isip niyo wala kayong kasalanan, sorry, Pariseo. May pusong Pariseo at tax collector. Kung pusong Pariseo, ayaw aminin ng kasalanan niya, akala niya malinis siya, akala niya sa gawa niya maliligtas siya, mahirap maligtas. Pero yung pusong tax collector, no? Pusong nagsisisi. Ganong puso. Kaya nga kung may ganyan tayong puso, kagaya ng tax collector, yan ang gustong-gusto ng Diyos na puso. Sabi ng Biblia. No? Sabi sa awit, 51 verse 17, ang mga hain sa Diyos ay bagbag na diwa, isang bagbag at nagsisising puso. O Diyos ay hindi mo hahamakin. Minsan na misinterpret mong iba. Sabi niya, nagsisisi ako, umiiyak. Makasalanan ako, umiyak. Sabi, ay, nagsisi na siya. Pero pagkatapos niyang umiyak, balik na naman siya dun sa mali.
Hindi po yun pagsisisi. Emosyon lang yun. Yung pagsisisi ay, alam mo nang nasa mali ka, hindi ka na dapat dyan. Sa Diyos na ako. Dire-diretso na ako. Sa Diyos ako lilingon. Hindi na dito sa kasalanan. Ayoko na ng kasalanan. Sa Diyos na ako. Naintindihan niyo po? Hindi yung emosyon na iiyak-iyak ka lang. No? Kaya sabi nga sa atin, napakahalaga para magkaroon tayo ng kaligtasan. Sabi, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. Pag-aaralan po natin bukas, si Jesucristo na iyong sinugo tungkol sa Kanya. Yung buhay na walang hanggan, kailangan makilala natin yung nag-iisang Diyos. Kasi maraming ang Diyos-Diyosan. Bukas pag-aaralan natin yan. Kaya gaano kahalaga yung session na ito. No? Kung naintindihan nyo yung kalagayan mo ngayong gabi, no? Kung naintindihan mo yung spiritual na kondisyon mo, na ikaw ay makasalanan sa harap ng Diyos, kailangan naisin mo yung kaligtasan. Kailangan gustuhin mong maligtas. Kasi pag hindi ka naligtas, sabi ng Biblia, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas doon hanggang hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Ano yung kusing? Kasalanan. Hindi ka makakalabas doon. Ano yung doon? Impyerno. Ano, hindi ka makakalabas sa impyerno kahit maliit na kasalanan. Pupunta ka sa impyerno. Naintindihan niyo po? May kasalanan o wala? Kaya tanungin niyo sarili niyo, paano pag namatay ako ngayon? Saan ako pupunta? Kung alam mo, yung sagot. Ayon sa Biblia, ikaw ay makasalanan, kailangan mong maligtas dahil patungo ka sa impyerno. Kaya kami po nananalangin, pag-uwi nyo, mag-pray kayo, pagbalik nyo bukas, dapat meron kayong puso, paano ako maliligtas? Lord, tulungan mo ako maligtas. Ako po, hindi ako magliligtas sa inyo. Hindi naman ako tagapagligtas. No, Diyos ang nagliligtas. Pero depende sa puso nyo, magkakaroon kayo ng kaligtasan. Sabi ko nga sa inyo nung unang araw, kunyari, eto, gusto kong bigyan ng cellphone. Kinuha nila. Di kanila na yun. Dito, gusto ko rin bigyan ng cellphone. Inabot ko, ayaw nilang kunin. Mapapasa ka nila ba? Hindi. Kahit magmakawa kayo, sa'yo to, regalo ko to, ayaw nyo naman kunin. Hindi yan mapapasa inyo. Ganon din ang kaligtasan. Yung kaligtasan tapos na. Kailangan nyo na lang malaman at paniwalaan. Pero para mangyari, kailangan bumalik kayo bukas na may pusong gustong matanggap yung kaligtasan. And then yung Diyos, kikilos sa inyo. Depende sa pagtanggap nyo. Naintindihan nyo po? Pwede po ba makabalik kayo bukas? So, nasa inyo po. Kung mahal nyo ang sarili ninyo, tulungan nyo ang sarili ninyong maligtas. Kung mahal nyo ang espiritu ninyo, bumalik kayo. Bakit? Baka bukas mag-rapture. Next week mag-rapture. Nakita natin yung mga tanda ng kasapusan ng panahon. So tayo pong lahat ay yumuko at tayo manalangin. Ama naming banal na dakila at makapangyarihan sa lahat, salamat po sa gabing ito na ipinagkaloob mo sa amin. Napakinggan po namin ang iyong banal na salita. Nalaman po namin na kami ay mga makasalanan na patungo doon sa impyerno. Mahabag ka po, Panginoon, sa mga nakikinig sa oras na ito. Bigyan mo po sila ng mapagpakubamang puso sa harapan ng iyong salita. Pusong nagnanais na magkaroon ng kaligtasan, makabalik po sila bukas na may pusong nagnanais maligtas, pusong nagsisisi. Ano man po ang gawain ni Satan para hadlangan po sila, hawakan mo po ng iyong mapagpalang kamay na mapagtagumpayan po nila ang mga hadlang na ito. Kami po ay mahina at wala kaming kakayahan. Kaya hinihiling ko po ang tulong ng Holy Spirit na hanggang sa matapos ang Bible seminar na ito, magkaroon po sila ng dakilang kaligtasan. Tulungan mo din po ang mga kapatid na nagsasakripisyo, patuloy punin mo po ng biyaya at kalakasan nagmumula sa iyo habang ginagawa ang gawain na masuklian po namin yung biyaya na nagbibigay lugod sa iyo. At kung meron dito na ayaw pa rin magsisi, kung meron pong ayaw maniwala sa Biblia, mahabag ka po sa kanya, makabalik pa rin siya bukas upang mapakinggan ang mensahe na nais mong ituro sa kanya. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong papuri at pasalamat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po.